KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 11:21 hanggang 11:30. Ika-113 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 11:21. Ang Treasury Key. Matapos ang kasuklam-suklam na mabahong berdeng usok ay sapilitang palabasin mula sa dingding ni Xiao Niu, ito ay naging ilang makamandag na mga sawa na nagbuga ng kakilakilabot na nakalalasong gas. Sa isang segundo, ang lahat ng makamandag na sawa ay sumalakay kay Huang Xiaolong, ang kanilang mga panga ay nakaunat ng malapad, na nagpapakita ng malamig na matutulis na mga pangil. Ang maputlang mukha ni Huang Xiaolong ay sumikip. Itinulak ang kanyang Holy Dragon Supreme Godhead sa limitasyon, ang Supreme Fire Element God Force ay sumugod palabas mula sa kanyang katawan. Malakas na tumili ang umaataking mga makamandag na sawa nang makausap nila si Huang Xiaolong Supreme Fire Element God Force. Makalipas ang maikling pakikibaka, lahat sila ay sinunog hanggang sa abo. Sa panonood ng eksenang ito, binasa ng malamig na pawis ang likod ni Huang Xiaolong. Anong lason yan? Sobrang nakakatakot. Ang lalamunan ni Huang Xiaolong ay nakaramdam ng pagkamot at pagkatuyo. Ito ay isa sa mga mas malisyosong lason noong sinaunang panahon na tinatawag na Venomous Corpse Python. Kaunti lang ay sapat na para bumagsak ang katawan ng isang mataas na antas ng Ancient God Realm Master sa loob ng kalahating oras. Kung walang panlunas, sila ay mabubulok hanggang sa kanilang kamatayan, maging ang kanilang mga buto ay mabubulok sa isang lusik ng mabahong tubig. Nagpatuloy ang maliit na baka, mayroon kang pinakamataas na Diyos, kaya hindi na kailangang matakot sa lason na ito. Gayunpaman, magiging mahirap pa rin kung kontaminado ka. Hindi ko inaasahan na ang Soul Tribe Young Lord na ito ay nagtataglay ng ganitong lason tulad nitong Venomous Corpse Python. Pulong ni Huang Xiaolong. Marahil ay natagpuan niya ito sa extraterritorial Devil Battlefield, hindi nakakagulat na makahanap siya ng mga bagay na tulad nito sa lugar na iyon. Komento ng maliit na baka. Tumango si Huang Xiaolong, pagkatapos ay lumapit muli sa dingding at idiniin ang kanyang mga palad dito. Ang kanyang God Force ay kumalat sa ibabaw ng dingding habang binibigyang pansin niya ang mga pagbabago sa loob ng dingding. Pagkalipas ng ilang minuto, tumayo si Huang Xiaolong sa isang sulok ng dingding, kung saan bahagyang hinahampas ng kanyang palad ang ibabaw nito. Isang bahagi ng dingding ang nabutas at kasunod na nagsiwalat ng 4 metrong taas at 2 metrong lapad na pintong bato. Matapos makumpirma na wala ng mga porma sayon o anumang lason, mabilis na pumasok si Huang Xiaolong at ang maliit na baka. Nang nasa loob na sila, nakita ni Huang Xiaolong ang isang maikling hagdan ng bato na humigit kumulang 30 hanggang 40 hakbang ang haba na umaabot pababa, patungo sa isang napakalaking parisukat kung saan nakahiga ang 2 malalaking bangkay ng hayop. Nakahiga lang doon, ang 2 napakalaking bangkay ng hayop ay higit sa 10 zang ang taas, at may 2 sungay sa kanilang ulo. Hindi tulad ng 2 gininto ang sungay ni Xiao Niu, ang mga sungay sa 2 bangkay ng hayop na ito ay mas mukhang sa dragon, maikli at malapad. Ang balahibo ng mga hayop ay naglabas ng mahinang pulang ilaw na tila sila ay buhay pa. Ito ang 2 Fourth Order Ancient God Realm Cloud Devouring Divine Beasts. Sa kabila ng matagal na pagkawala ng sigla ng 2 bangkay ng hayop, nakaramdam pa rin ng pressure si Huang Xiaolong nang makalapit siya. Ang 2 ito ay tiyak na nakululo ng ilang uri ng mahalagang kayamanan, na naging sanhi ng kanilang mga katawan na maging mas malakas kaysa sa karaniwang Cloud Devouring Divine Beast. Nagsalita ang maliit na baka, sa pangkalahatan, ang Cloud Devouring Divine Beasts ay mga high bloodline Divine Beast lamang, ngunit ang katawan ng 2 hayop na ito ay hindi mas mahina kaysa sa isang nangungunang bloodline na banal na hayop. Nakikinig sa mga salita ng maliit na baka, isang ngiti ang kumalat sa mukha ni Huang Xiaolong. Alam niya na ang paghatol ng maliit na baka ay palaging tumpak, at dahil sinabi nito, dapat itong tama. Pero parang ang Soul Tribe Young Lord ay nagayos ng formation sa paligid ng 2 bangkay na ito. Bagamat masisira ko ito, sa sandaling gawin ko, malalaman kaagad ng Soul Tribe Young Lord.
Sabi ng maliit na baka. Pinag-isipan ni Huang Xiaolong ang problema, nagtanong, may paraan ba para maalis ang dalawang bangkay ng hayop na ito nang hindi masira ang porma sayon? Ang ulo ng maliit na baka ay tumagilid sa pag-iisip bago sumagot, hayaan mo akong subukan ng isang bagay, maaaring gumana ito. Tinong mga kidlat ang bumabalot sa katawan nito habang itinutok nito ang mga sungay nito sa dalawang bangkay ng Cloud Devouring Divine Beast na naging sanhi ng pagbagsak ng dalawang kidlat sa kanila. Ang dalawang kidlat ay naging mga tanikala na nakakabit sa dalawang bangkay ng hayop. Kasunod nito, gumalaw ang mga kadena ng kidlat na nagpagulong-gulong sa dalawang bangkay ng hayop. Nagliwanag ang mga mata ni Huang Xiaolong, kaagad na nagbukas ng channel patungo sa makajos na Mount Zumi. Kawakas, sa ilalim ng mga tanikala ng kidlat ng maliit na baka, ang dalawang bangkay ng Cloud Devouring Divine Beast ay kinaladkad papunta sa Zumi Temple. Nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong. Ngunit ang munting gawaing ito ay nagpapagod sa maliit na baka, naiwan itong huminga ng mabigat habang nakalabas ang dila na bumubulong, ang kanyang fairy godmother, ayoko na talagang gumalaw. Anak, kailangan mong bayaran ako ng ilang mga Diyos ng sinaunang realm ng Diyos. Si Huang Xiaolong ay ngumiti ng mapang-akit, ngunit nangako ng walang pag-aalinlangan, walang problema. At muli, hindi niya sinabi kung kailan niya ito gagawin. Tumingin si Huang Xiaolong sa silid sa ilalim ng lupa na ngayon ay walang laman. Walang nakikita, ngunit ipinalaganap pa rin ni Huang Xiaolong ang kanyang banal na sentido na tinatakpan ang buong silid. Matapos niyang matiyak na wala talaga, bumaba siya at ang maliit na baka sa secret chamber sa ibabang palapag. Mayroong dalawang palapag sa underground secret chamber at ang nakuna na fortune gate na babaeng disipulo ay ginanap sa ibabang palapag. Ibig bang sabihin ng babaeng disipulong ito ng fortune gate ay mas mahalaga kaysa sa dalawang bangkay ng Cloud Devouring Divine Beast sa mga mata ng Soul Tribe Young Lord na iyon? Ang ibabang palapag ng silid sa ilalim ng lupa ay mas maliit kaysa sa itaas na palapag ng kalahati, isang maliit na parisukat na may 10 o higit pang mga selda ng piitan. Nang ang divine sense ni Huang Xiaolong ay tanggayan ang lahat ng sulok ng sahig, maliban sa babaeng disipulo ng Fortune Gate, isa na lamang niyang matandang payat ang buto ang nakita niya na tila naghahabol ng hininga. Walang bakas ng God Force sa kanyang katawan, na para bang isa lang siyang mortal. Nagulat ito kay Huang Xiaolong. Sino ba talaga ang matandang ito para sa Soul Tribe Young Lord para ikulong siya dito? Ang Soul Tribe ay may sariling piitan, at ang karaniwang mga makasalanan ay ikukulong doon sa halip na ang lihim na silid ng Soul Tribe Young Lord. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ni Huang Xiaolong ang matanda, ang mas apurahang bagay ngayon ay ang paghahanap ng susi ng kaban ng bayan. Ang kanyang divine sense ay maingat na hinanap ang bawat sulok at krani ng silid. Maging ang mga mata ng maliit na baka ay kumikislap sa lilang kidlat gamit ang isang lihim na sining upang maghanap. Tumakbo ang maliit na baka patungo sa isang sulok ng silid, nakatingin sa isa sa mga selda. Si Huang Xiaolong ay nalilito habang pinapanood ang pagkilos ng maliit na baka na nakatingin sa isang walang laman na selda. Maaaring nasa loob ng selda ang susi ng kaban ng bayan. Pinagmasdan niya ang maliit na baka na bumuka ang bibig nito at huminga ng isang bahid ng lilang kidlat, na agad na sinunog ang isang butas sa pamamagitan ng pagbuo sa paligid ng selda. Si Huang Xiaolong at Xiao Niu ay parehong pumasok sa selda. Nang makapasok na sila sa loob, itinaas ng maliit na baka ang paa sa harap at tumamal ng husto sa sahig, na naging sanhi ng pagyanig at pagkinang ng husto. Isang kristal na kahon ang bumangon mula sa sahig, sa loob nito ay isang susi na parang isang sinaunang espada. Mababang napabulala si Huang Xiaolong sa tuwa, ang susi ng treasury. Itinago talaga ng Soul Tribe Young Lord ang susi ng treasury sa ilalim ng cell floor sa kanyang underground chamber. Kung hindi dahil kay Xiao Niu, malamang na-miss niya ito. Isang puwersa mula sa kamay ni Huang Xiaolong ang pumulupot sa kristal na kahon at inilagay ito sa kanyang azure ring bago niya sinabi sa maliit na baka, maghintay hanggang makapasok tayo sa kaban ng Soul Tribe, kung mayroong mga Diyos ng sinaunang Diyos Realm, hahatiin natin sila. Pare-pareho. Ang maliit na baka ay sumigaw, iyon ay mas katulad nito.
Lumabas ang dalawa sa silid na dating may hawak ng susi at pumunta sa selda ng piitan na ikinulong ang babaeng disipulo ng Fortune Gate. Ang babaeng disipulong iyon ay nakakadena sa isang jade bed sa loob ng selda na gawa sa hindi kilalang mga materyales habang nakabuka ang kanyang mga paa. Kitang-kita ang hubog ng kanyang mga suso sa ilalim ng kanyang manipis na damit. Parang napansin na niya ang mga ingay ni Huang Xiaolong at ng maliit na baka, ang babaeng disipulo ay nagpumigla sa kama habang umiiyak, "Iligtas mo ako." Tumingin si Huang Xiaolong sa maliit na baka. Bilang tugon, bumuga ng kidlat si Xiao Niu sa selda, na nabasag ang isang butas sa parehong pormasayon at sa pinto. Kasunod nito, pumakbang ang dalawa sa selda na hawak ang babaeng disipulo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1122. Natuklasan. Nang masilayan ng isang itim na buhok na binata na naglalakad papasok sa kanyang selda kasama ang isang baka, ang babaeng disipulo ng Fortune Gate ay lalong nagpumiglas, na naging dahilan ng pag-unat ng kanyang damit na malapit ng mapunit. Naramdaman ni Huang Xiaolong na bumilis ang kanyang dugo sa nakita, kaya agad na inilipat ang kanyang tingin sa mga tanikala na nakagapos sa kanya. Pinaikot niya ang kanyang God Force bago humawak ang kanyang kamay ng isang kadena at pinilipit, tinangka itong maputol, ngunit sa kanyang pagtataka, nanatili ang kasing laki ng thumb na makapal na kadena. Yehe, itong bakal ay sikat sa tigas nito sa Divine World, isang tinatawag na Obsidian Iron. Kahit na ang mababang antas ng Ancient God Realm Masters ay hindi kayang basagin ito gamit ang kanilang mga kamay, lalo na sa iyo. Ang maliit na baka ay ngumisi, at idinagdag, maliban na lamang kung gagamitin mo ang iyong natatanging banal na apoy. Naunawaan ni Huang Xiaolong na ang tinutukoy ni Xiao Niu ay ang kanyang Supreme Fire God Force, ngunit may tagalabas sa paligid, ang maliit na baka ay sadyang malabo. Kaagad, nag-circulate siya ng ilang Fire Element God Force mula sa kanyang Holy Dragon Supreme Godhead, na naging sanhi ng isang metal na puting apoy na lumabas mula sa kanyang daliri at nahulog sa Obsidian Iron Chain. Sa katunayan, tulad ng sinabi ng maliit na baka, ang itim na kadena ay dahan-dahang natunaw at naputol sa ilalim ng kanyang pinakamataas na apoy. Ang babaeng disipulo ng Fortune Gate ay labis na nadismaya nang makitang hindi maputol ni Huang Xiaolong ang kadena sa unang pagkakataon, ngunit ngayong ang kanyang banal na apoy ay nagtagumpay sa pagkatunaw ng isa sa mga kadena, muling nag-alab ang pag-asa sa kanyang mga mata. Tinunog muna ni Huang Xiaolong ang mga tanikala na nakagapos sa kanyang mga binti bago ginawa ang kanyang mga kamay. Isa-isang nahulog ang mga itim na kadena na humahadlang sa babaeng disipulo ng Fortune Gate. Nagpapasalamat ang alagad ng Fortune Gate na si Cheng Suso sa Young Noble sa iyong pagliligtas na biyaya. Ang babaeng disipulo ay napuno ng damdamin habang pinasalamatan niya si Huang Xiaolong, bahagyang nag-curtsy. Namangha si Huang Xiaolong sa kanyang patas na decolletage nang yumuko siya. Inalis ni Huang Xiaolong ang kanyang tingin, winawagayway ang kanyang kamay habang nakangiti, "Huwag mo nang banggitin, umalis muna tayo rito." Gayunpaman, kailangan niyang aminin na ang Cheng Suso na ito ay isang kagandahan na may malalaking magagandang mata na naglalaman ng isang masigla na may malikot na liwanag, kaibig-ibig at kaakit-akit sa parehong oras. Ang tatlong grupo ni Huang Xiaolong ay mabilis na lumabas sa selda ng piitan at lumapit sa silid ng walang pangalan na matanda. Dahil nandito na siya, baka ilabas niya ang matanda. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao na maaaring makulong dito ng Soul Tribe Young Lord ay malamang na may ilang background. Sa pag-uulit ng parehong mga hakbang, ang maliit na baka ay huminga ng isang kidlat upang basagin ang pagkakabuo ng selda ng piitan, gayunpaman, nang si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay tumuntong sa selda, isang baho ang bumuhos sa kanilang mga ilong. Ang kanyang ina, mas masahol pa sa dumi ng baka dito. Kapansin-pansing nagprotesta si Xiao Niu. Si Huang Xiaolong ay muling natahimik. Ang kalahating naghihingalong matandang lalaki ay itinukod ang kanyang katawan sa isang posisyong nakaupo na nahihirapan ng si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay lumitaw sa kanyang selda ng piitan, ngunit kahit na ang simpleng pagkilos na iyon ay humihingal siya ng husto.
Ang blankong tingin ng matanda ay bumagsak kay Huang Xiaolong na nakakita lamang ng mga patay na mata. Parang nakikita ni Huang Xiaolong ang isang impyerno na puno ng mga burol ng puting buto sa mga mata ng matanda. Ang nakakagulat na nakakagigil na aura na nagmumula sa katawan ng matanda ay lumitaw lamang sa isang segundo. Sa isang posisyong nakaupo, pinagmasdan ng matandang lalaki ang itim na buhok na binata, na tila nagulat, talagang nalagpasan mo ang lahat ng porma sayon sa labas at nakarating sa lugar na ito. Sabihin mo, munting lalaki, nalason ka ng primordial specter insect venom, tama ba? Out of nowhere, biglang nagbitaw ng ganoong pangungusap ang munting baka. Ang kalmadong ekspresyon ng matanda ay nagpakita ng pagkagulat, masasabi mo ba na ang lason sa aking katawan ay nagmula sa kamandag ng primordial specter insect? Kahit na ang mga lumang halimaw ng Vientiane World's Fortune Gate na ito ay hindi makapagsabi na ang lason sa kanyang katawan ay nagmula sa primordial specter insect. Ngunit ang baka na nasa harapan niya ay kakasabi lang. Nahati ang bibig ng maliit na baka sa malawak na ngiti, isang primordial specter insect venom, kahit na ang 5 pinakanakalalasong lason sa universo ay hindi makatakas sa aking mga mata. 5 lason ng universo. Laking gulat ng matanda, nanlalaki ang mga mata habang hindi makapaniwalang nakatingin sa maliit na baka. Kung gayon, maaari mo bang gamutin ang lason sa aking katawan? Maingat na tanong ng matanda. May pagkabalisa, pag-aalinlangan, pagkabalisa, at muling pag-asa sa kanyang mga mata. Natural. Ang maliit na baka ay nagpahayag, ikiling ang kanyang baba sa buong pagmamalaki. Umangon ng hindi maipaliwanag na kagalakan sa mukha ng matanda. Pero, bakit kita tutulungan? Ang maliit na baka ay nagtanong bilang ganti, medyo hindi nasisiyahan. Nanigas ang matanda. Biglang lumabas ang napakalaking aura ng isang Diyos ng kamatayan mula sa kailaliman ng impyerno mula sa kanyang katawan, isang pares na uhaw sa dugo na pulang mata ang nakatutok sa maliit na baka. Ilang segundo lang matapos ilabas ng matanda ang kanyang panggigipit, mabilis na nag-react ang maliit na baka. Pagbukas ng bibig, iniluwan nito ang isang bolang kidlat na diretsyong bumaril sa matanda na agad siyang nawala ng malay. Dam, sino ka sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong takutin ako, kahit ang Divine World Overlord ay hindi nang ahas na takutin ako. Humuso ang munting baka. Nais ni Huang Xiaolong na magtago sa loob ng isang butas, habang si Cheng Suso ay ganap na natulala. Gayunpaman, sa pag-iisip, nagpasya si Huang Xiaolong na ilabas ang matanda. Inilipat niya siya sa Zumi Temple bago siya lumabas ng sikretong silid sa ilalim ng lupa kasama ang maliit na baka at si Cheng Suso. Nang ang huling tao ay lumabas mula sa pintuan ng pader na bato, isang tinig ang kumulog sa kalangitan sa gabi habang ang isang figure ay lumipad patungo sa kanila ng napakabilis. Sino ang nangahas na pumasok sa aking tirahan? Ang tinig ay pumutok sa kamalayan ng tatlo na parang isang galit na kulog na nagdulot ng matinding sakit na tumagos sa kanilang isipan habang ang tunog ay patuloy na umuugong sa loob ng kanilang mga ulo. Si Huang Xiaolong ay dumudugo mula sa kanyang mga tainga, butas ng ilong, at mga mata. Pati ang munting baka ay umindayong pakaliwat kanan na may dugong umaagos mula sa ilong. Si Handesan pala. Pilasan mo, tumakbo ka. Ang babaeng disipulo ng Fortune Gate na si Cheng Suso ay umiyak, ang kanyang maislan na mukha ay mapotla, ngunit ang kanyang kalagayan ay bahagyang mas mabuti kaysa kay Huang Xiaolong at sa maliit na baka. Ang Young Lord ng Soul Tribe, si Handesan. Nabawi ang linaw ng isip ni Huang Xiaolong dahil sa sigaw ni Cheng Suso. Pagkamat nakahanap siya ng ilang impormasyon tungkol sa Young Lord ng Soul Tribe, hindi kasama dito ang kanyang cultivation strength. Tinong mag-aakala na ang Handesan na ito ay nakapasok sa sinaunang God Realm. Higit pa rito, siya ay isang mid-third order, maaaring maging late third order ancient God Realm Master. Kahit na medyo malayo pa sila, naramdaman ni Huang Xiaolong na mas malakas ang aura ni Handesan kaysa sa Nefarious Devil na si Exido. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang distansya sa pagitan nila ay sapat na malayo at na siya ay may pinakamataas na Diyos, malamang na siya ay sumabog sa kanyang kamatayan sa ngayon. Tumakbo ka dali. Huang Xiaolong, Xiao Niyo,
At Cheng Suso ay hindi na nagmadali at lumundag sa hangin. Gayunpaman, nang sila ay papabilis na paalis, isang anino ang bumungad sa kanila mula sa itaas. Ang kabilang panig ay isang binata na may tatlong mata na nakasuot ng tinte na itim na damit na may itim na apoy na sumasayaw sa paligid niya, na naglalabas ng buong presyon ng kanyang paglilinang kay Huang Xiaolong, ang maliit na baka, at Cheng Suso. Napakalaki ng aura ng binata kaya nakaramdam silang tatlo ng kawalan ng lakas na lumaban. Ang sino mang lumabag sa aking tirahan, mamatay. Umaba si Han Dishan, itinaas ang isang daliri bago itinuro si Huang Xiaolong at ang maliit na baka sa kalawakan. Nabasag ang espasyo mula sa napakalaking mapanirang puwersa ng simpleng puntong iyon, na para bang may bumukas na lagusan sa kalawakan, na direktang nagdadala ng mapanirang puwersa papunta kay Huang Xiaolong at sa maliit na baka. Sa sandaling iyon, parehong naramdaman ni Huang Xiaolong at ng maliit na baka ang kamatayang bumabalot sa kanila. Sa oras na ito, umikot ang masamang enerhiya at ang mga alon ng malamig na chi ay sumugod sa lahat ng direksyon ng lumitaw ang anim na malalaking braso. Ang anim na malalaking armas na ito ay hamarang sa harap ng grupo ni Huang Xiaolong, na tumama sa nakakatakot na space tunnel. Umalangaw-ngaw sa hangin ang isang pagsabog na nakadurog sa tainga. Si Exido, Exitu, at Bing Jiuyi ay lumitaw. Sa napipintong panganib, si Huang Xiaolong ay walang karangyaan sa pag-iisip tungkol sa tatlong papel. Sa banggaan na iyon, napaatras sina Exido, Zutu, at Bing Jinyo, habang paulit-ulit na sumuray-suray si Han Dishan. Sa parehong saglit na nangyari ang pagsabog, ang mga eksperto ng Soul Tribe sa paligid ng tirahan ni Han Dishan ay naglabas ng kanilang mga aura, lahat ay lumilipad ng mabilis hanggat maaari sa lokasyong ito. Ang malalakas na paggalaw ay nagpaalerto sa maraming eksperto ng Soul Tribe, kabilang ang ilang mga master ng Ancient God Realm. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1123. Ang treasury ng Soul Tribe. Namutla ang mukha ni Huang Xiaolong. Inipon niya ang kanyang lakas at sumigaw ng mahina habang hinawakan ng kanyang mga kamay ang maliit na baka at ang babaeng disipulo ng Fortune Gate na si Cheng Suso, mabilis na tumakas. Kung hindi sila tumakbo ngayon, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila kapag dumating ang ibang mga eksperto ng Soul Tribe. Bagamat siya ay isang taong may tatlong kataas-taasang Diyos, na itinuturing na halos walang kamatayan, hindi iyon nangangahulugan na hindi siya maaaring mamatay. Takbo, takbo, takbo. Pinapaikot ni Huang Xiaolong ang kanyang God Force sa sukdulan habang ang kanilang buhay ay nakasalalay dito. Isa lang ang nasa isip niya, takbo. Ang Soul Tribe Young Lord Han Dishan ay nagulat na ang kanyang pag-atake ay naharang nina Exido, Exitu, at Bing Jiuyi. Tumangala siya para lamang makita ang tatlong grupo ni Huang Xiaolong na nagtatangkang tumakas, na naging dahilan upang siya ay humungal sa galit, pumunta ka sa impyerno. Soul Cave Light Wave. Ang mga gamulong itim na ulap ay nagtipon sa itaas ng ulo ni Han Dishan. Sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay kumikinang katulad ng mga primordial na divine lamp na nagbibigay liwanag sa madilim na kalangitan, na nagdulot ng dalawang sinag ng nakakatakot na liwanag na pumutok. Sa likod mismo ng dalawang sinag ng liwanag ay isang napakalaking black hole na sumisira sa lahat ng dinadaanan nito, nilalamon ang lahat. Walang katapusang kulog ang mga sabog sa gabi. Kapag ang cultivation ng isang miyembro ng Soul Tribe ay umabot sa Ancient God Realm, ang kanilang Soul Force attack ay magiging isang corporeal entity na nagpapataas din ng kanilang attack power. Ang nakakatakot na itim na butas ay humabol kay Huang Xiaolong nang hindi maisip na bilis, napapikit sa kanyang tumatakas na grupo sa isang kisap mata. Pinanood ni Han Dishan ang eksenang ito ng may malamig na ekspresyon, na nagpapakita ng layuning pumatay. Ang itim na buhok na lalaking iyon ay talagang pumunta sa ibabang palapag ng kanyang sekretong silid at iniligtas ang babaeng disipulong iyon ng Fortune Gate. Kung gayon, ang susi ng kaban ng bayan na nakatago sa ibabang palapag ay ninakaw din ng bastard na iyon. Sa makatuwid, anuman ang mangyari, kailangan niyang mamatay.
Gayunpaman, tulad ng pagsara ng nakakatakot na black hole kay Huang Xiaolong, muling lumitaw sina Xi2, Xi-Do, at Bing Jiuyi nang wala saan. Umuungol sa langit, lumawak ang kanilang mga katawan nang tumama ang anim na higanteng palad sa black hole. Isang malakas na pagsabog ang nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi sa isang malaking ball ang apoy. Ang mga figure ni na Xi-Do, Xi2, at Bing Jiuyi ay na-knockout mula sa fireball. Kahit na silang tatlo ay sumali laban kay Handishan, isa pa rin siyang mid-third order ancient god realm master, masyadong malaki ang agwat sa pagitan nila. At muli, si Handishan ay tumahimik at napaatras ng ilang hakbang. Bagamat nagawang harangan ni na Xi-Do, Xi2, at Bing Jiuyi ang nakakatakot na black hole na iyon, ang lakas ng shockwave ay tumakas pa rin patungo sa grupo ni Huang Xiaolong. Ang kanilang mga likod ay hinhampas na nagpakalayo-layo sa kanila. Pumulwak ang dugo sa kanilang mga lalamunan, tumutulo sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Ngunit walang oras upang panasan ang dugo, mas mahalaga na tumakbo hanggat maaari. Mas mabuti ang kalagayan ni Cheng Suso, pagkatapos ng lahat, mayroon siyang lakas ng isang late second order ancient god realm. Kahit na nakaranas siya ng ilang mga pinsala sa panahong siya ay ikinulong ni Handishan, ang kanyang sitwasyon ay mas mabuti pa rin kaysa kay Huang Xiaolong at sa maliit na baka. Ang puwang sa paligid ng Cheng Suso ay biglang nabaluktot nang lumabas ang isang maliwanag na liwanag mula sa kanyang katawan, na bumabalot kay Huang Xiaolong at sa maliit na baka. Sa isang iglap, nag-teleport silang tatlo. Ito ay isa sa mga diskarte sa mataas na grado ng Fortune Gate na nagbibigay daan sa gumagamit na mag-teleport sa isang maliit na grupo ng mga tao sa isang pagkakataon. Ang downside ay naubos ang maraming God Force. Si Cheng Suso, Huang Xiaolong, at ang maliit na baka ay nag-teleport ng 6 na magkakasunod na beses, sa wakas ay huminto sa isang lugar sa ibabaw ng dagat. 6 na beses ang limitasyon ni Cheng Suso, ang kanyang mukha ay ganap na puti dahil sa pagod. Gayunpaman, naririnig nila ang tunog ng sumisipol na hangin sa likuran nila, na sinundan ng isang nangingibabaw na aura na nakakulong sa kanila na parang silong sa kanilang leeg. Naabutan ni Handishan. Nawala ng pag-asa si Cheng Suso. Hindi niya akalaing maaabutan pa rin sila ni Handishan sa ganoong kaikling panahon pagkatapos ng 6 na magkakasunod na teleportasyon. Dito ba talaga sila mamamatay? Nabalot siya ng panghihinayang, hindi niya dapat sinuwi ang mga salita ng kanyang guro at tumakbong mag-isa sa extraterritorial devil battlefield. Dahil sa kawalan ng bantay, si Cheng Suso ay hinailan ni Huang Xiaolong habang patuloy siyang lumilipad. Habang pinapanood si Handishan na papalapit sa kanila habang umiindayog ang kanyang kamao, biglang naramdaman ni Cheng Suso na gamaan ang kanyang katawan na parang pumasok siya sa ibang espasyo. Pumagsak ang kamao ni Handishan sa walang laman na hangin. Ano ang nangyayari? Hindi mapalagay si Cheng Suso nang tumingin siya sa paligid at nakita si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay humihingal sa gilid. Mayroong isang hugis pentagon na light barrier na sumasangga sa kanila. Ito rin ang hadlang na hamarang sa pag-atake ni Handishan kanina. Ito ay isang sinaunang divine formation. Naramdaman ng mga ripples ng kapangyarihan mula sa hugis pentagon na light barrier, si Cheng Suso ay nagulat ngunit masaya sa parehong oras. Ang sinaunang divine formation na ito ay walang alinlangan na inayos ni Huang Xiaolong at ng maliit na baka. Ito ang sinaunang five-corner illusion annihilation formation. Naningkit ang mga mata ni Handishan, ang mga alon ng pagkabigla ay tumatama sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na malalaman ng mga lumabag sa batas kung paano maglatag ng sinaunang divine formation. Kahit na ang kanilang Soul Tribe's ancestor ay hindi alam kung paano ay latag ang partikular na pormasayo na ito. Punk, nagbago ang isip ko. Uhulihin muna kita at kunin ang paraan para magamit ang pormasyong ito bago ka dahan-dahang patayin. Si Handishan ay nakatayo sa harap ng light barrier sa isang kisap mata at nagpatong ng suntok sa ibabaw ng barrier. Gusto kong makita kung gaano karaming pag-atake ang maaaring gawin nitong five-corner illusion annihilation formation. Nang lumapag ang fist force ni Handishan, biglang lumawak ang light barrier.
Isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ang humila kay Hondisan papasok. Kasunod nito, kumikislap ang mga maliliwanag na ilaw sa ibabaw ng dagat habang nilalamon nito si Hondisan. Samantalang si Huang Xiaolong, ang maliit na baka, si Cheng Suso ay lumitaw sa labas ng harang. Sa pagtingin kay Hondisan na nakulong sa loob ng Five-Corner Illusion Annihilation Formation, ang maliit na baka ay huminga ng malamig. Sino ang nagsabi sa iyo na ito ang sinaunang Five-Corner Annihilation Formation? Masasabi ba ang isang bagay na inayos nitong mahusay na baka sa presyo ng basura? Si Hondisan ay lubos na naalarma. Inatake ng kanyang mga kamao ang nakapaligid na light barrier. Lumitaw sina Exido, Exitu, at Bing Jiwei sa likod ni Huang Xiaolong. Hanggang kailan natin may tatago ang taong ito dito? Tanong ni Huang Xiaolong. Ang maliit na baka ay nag-isip sandali kung ang grupo ni Exido na may tatlo ay maaaring manatili upang magbigay ng enerhiya sa Formasayon, marahil 3 oras. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong, ibig sabihin ay mayroon lamang siyang 3 oras. Ang kanyang pangunahing layunin ay makapasok sa Soul Tribe at hanapin ang Nether Spirit Bead. Walang pagkaantala, si Huang Xiaolong ay tumalikod at lumipad pabalik sa Soul Islands habang ang maliit na baka at si Cheng Suso ay naghihintay kay Huang Xiaolong sa unahan. Nang matapos ang 3 oras, natagpuan man ni Huang Xiaolong ang Nether Spirit Bead o hindi, kailangan niyang magmadaling bumalik. Pagkatapos ay umalis siya sa isang bahid ng liwanag. Si Exido, Exitu, at Bing Jiwei ay pumasok sa Hugis Pentagon na light barrier na nawala sa tubig sa susunod na segundo. Nanambalik ang katahimikan ng bahaging ito ng dagat at hindi mahulaan ng mga tagalabas na nahuli si Hondisan. Nang lumipad ang mga eksperto ng Soul Tribe sa lugar na ito, wala ni isa sa kanila ang nakadiscover sa Formasayon. Makalipas ang bahagyang mahigit 1 oras, pumunta si Huang Xiaolong sa punong tanggapan. Pinago din niya ang kanyang hitsura upang maging katulad ni Hondisan. Pagkatapos mag-cultivate ng breathing technique, perpektong itinago ni Huang Xiaolong ang kanyang aura. Si Hondisan lang ang nakakaalam na ang susi ng treasury ay ninakaw ni Huang Xiaolong at hindi niya ibinahagi ang impormasyon. Dumating si Huang Xiaolong sa treasury ng Soul Tribe sa likod ng bundok, nakatayo sa harap ng pasukan. Inilabas niya ang susi ng treasury habang nananatiling nakabantay sa kanyang paligid. Ang magandang balita ay nakita ng 6 na matandang halimaw ang kanyang presensya ngunit walang umatake sa kanya. Ipinasok ni Huang Xiaolong ang susi sa keyhole at pinilipit. Ang kaba ng Soul Tribe ay nabuksan na sa wakas. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1124. Kilala mo si Lilo. Sa pagbukas ng treasury ng Soul Tribe, ang mga pagsabog ng espiritual na enerhiya ay lumabas, na bumaba kay Huang Xiaolong. Sa harap ng mapagbantay na mga mata ng 6 na matandang monsters ng Soul Tribe, si Huang Xiaolong ay mahinahong naglakad sa pintuan. Pagdating sa loob, si Huang Xiaolong ay nabigla sa mga alon-alon na burol na puno ng iba't ibang halamang gamot. Ang mga halamang ito ay itinanim sa tuktok ng matataas na burol na naayos sa hangin gamit ang mga diskarte sa kalawakan. Karamihan sa mga halamang ito ay 10 milyong taong gulang pataas. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong para pakalmayan ang naghuhumindig na puso. Ang layunin niya sa pagpunta sa Soul Tribe ay ang Nether Spirit Beads, hindi pa banggitin na wala siyang oras para kolektahin ang mga halamang ito, kaya lumipad siya sa mga burol na ito na parang wala ang mga ito. Sa pagpasok ni Huang Xiaolong, ang espiritual na enerhiya na nagmumula sa mga burol ng mga halamang gamot ay naging mas mayaman at ang kanilang edad ay mas mataas pa. 20 milyong taong gulang, 30 milyong taong gulang, 40 milyong taong gulang. Malapit na sa dulo, nakakita pa si Huang Xiaolong ng 50 milyong taong gulang na mga halamang gamot. Isang buong burol ng 50 milyong taong gulang na mga halamang gamot. Si Huang Xiaolong ay nakaramdam ng pagkahilo at surreal. Ilang sandali pa, ibinato niya ang lahat ng pag-iingat sa hangin.
Ang kanyang tatlong kataas-taasang Diyos ay umikot ng napakabilis habang itinutok niya ang kanyang palad sa burol na iyon, na naging dahilan upang manginig ito bago dahan-dahang lumipad patungo kay Huang Xiaolong. Pinalak niyang kunin ang buong burol ng 50 milyong taong gulang na mga halamang gamot. Gayunpaman, ang burol ng damong ito ay masyadong mabigat, kahit na para sa kasalukuyang mid-sixth order Heavenly God Realm na lakas ni Huang Xiaolong. Makalipas ang 20 minuto nang sa wakas ay ipinadala niya ang burol sa makajos na Mount Zumi Space. Sa huli, si Huang Xiaolong ay humihingal, mukhang namumutla. Ang paglipat sa buong burol sa makajos na Mount Zumi na naging dahilan ng muling pagbukas ng kanyang mga pinsala mula kanina. Gayunpaman, ang pag-iisip lamang ng Soul Tribe na nagagalit hanggang sa samuka sila ng dugo nang malaman nilang wala na ang 50 milyong taong gulang na burol ng damo ay naging lubos na komportable si Huang Xiaolong. Ang maliit na burol ng damo ay sapat na bilang interes sa ngayon. Mabilis na lumunok si Huang Xiaolong ng ilang hilang pellets at bumilis pasulong. Hindi nagtagal, nakita ang isang dagat ng mga Diyos na kasing laki ng mga malalaking bato. Tinaunang Diyos Realm Godheads. Sa pagtingin sa dagat na kumikinang na Ancient God Realm Godheads na kasing dami ng walang katapusang mga bituin sa kalangitan, mahirap na hindi matukso kahit para sa isang taong karaniwang kalmado tulad ni Huang Xiaolong. Gaano karaming mga Diyos ang naroon? Huminga ng malalim si Huang Xiaolong. Ngunit hindi nagtagal ay napansin niya na ang ilan sa mga godheads ay mga pira-piraso lamang at ang karamihan sa mga god force sa loob ay naglaho, habang ang ilan ay nahaluan ng iba pang mga enerhiya. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit ang Soul Tribe ay maglalagay ng napakaraming depektong Diyos sa treasury, wala siya sa isip na alamin ito sa ngayon. Ang kanyang banal na kahulugan ay kumalat sa dagat ng mga Diyos, naghahanap ng mga buo. Sa tuwing makakahanap si Huang Xiaolong ng isang buo na pagkadyos, sisirain niya ang nagbubuklod na porma sayon at ililipat ito sa makadyos na Mount Zumi. Gayunpaman, tumagal pa rin siya ng maraming oras upang masira ang nagbubuklod na porma sayon sa paligid ng bawat Diyos ng sinaunang Diyos Realm. Lumipas ang kalahating oras at 12 godheads lang ang nakolekta niya. Dahil sa mga hadlang sa oras, si Huang Xiaolong ay maaari lamang sumuko sa pagkuha ng higit pang mga Diyos na nagmamadali sa paghahanap para sa Nether Spirit Beads. Pagkatapos ng dagat ng Ancient God Realm Godheads ay mga ilog ng espiritual na ugat na ang pinakamababang grado sa kanila ay Grade 3. Malapit na sa dulo, nakita talaga ni Huang Xiaolong ang Grade 5 na espiritual na ugat. Ang bawat isa sa mga espiritual na ugat na ito ay naayos din na may mga nagbubuklod na porma sayon, kaya maaari lamang niyang isuko ang mga ito. Kung magde-delay pa siya sa loob dito, malamang na ito na ang kanyang kamatayan kapag ang Soul Tribe Young Lord ay nakatakas mula sa Five Corner Illusion Annihilation Formation. Pagkatapos maghanap sa paligid, sa wakas ay natagpuan ni Huang Xiaolong ang ilang Nether Spirit Bead sa isang malalim na sulok ng treasury. Ang mga Nether Spirit Beads na ito ay kasing laki ng kamao ng isang nasa hustong gulang na nagbubuga ng mga buga ng itim na chi, maliksi at malamig na lamig. Ang itim na chi na ito ay langit at lupang yin na enerhiya. Mayroong higit sa 100 Nether Spirit Beads na lumulutang sa kanyang harapan, ngunit hindi lahat ng iyon ay inalis ni Huang Xiaolong. Nasira ang formation na nagbubuklod sa grupo ng Nether Spirit Beads, kinuha ni Huang Xiaolong ang 4 na Nether Spirit Beads at inilagay ang mga ito sa kanyang Ossuary Ring. Nang magawa ang lahat ng ito, hindi na siya nagtagal, lumipad pabalik sa paraan ng kanyang pagdating hanggang sa pintuan ng kabangyaman. Tinanggal ang susi sa pinto, ligtas na lumayo si Huang Xiaolong sa ilalim ng mga tingin ng 6 na matandang monster na iyon ng Soul Tribe. Makalipas ang ilang sandali, nakalabas na siya sa Soul Islands, dumiretso sa napagkasundo ang tagpuan, isang walang nakatirang isla kung saan naghihintay sa kanya ang maliit na baka at ang Fortune Gate na babaeng disipulo. Nakahinga ng maluwag ang balisang baka at si Cheng Suso nang makita nila ang pagbabalik ni Huang Xiaolong. Master, kumusta? May nakita ka bang mga Diyos ng sinaunang Diyos Realm? Tumakbo ang maliit na baka patungo kay Huang Xiaolong, mapilit na nagtanong. Ibinigay ito ng Ancient God Realm Godhead na si Huang Xiaolong sa huling pagkakataong kinain noon pa man.
Si Huang Xiaolong ay ngumiti ng pilit, pakiramdam na ang maliit na baka ay higit na nag-aalala sa Diyos at hindi sa kanya. Nakahanap ako ng ilan. Sagot ni Huang Xiaolong, inilibot ang kanyang mga mata sa maliit na baka. Hindi pinansin ng maliit na baka ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, nagniningning ang mga mata at naglalaway, nagtanong ito, talaga. Ito ay kasinungalingan. Tinadya ni Huang Xiaolong na sumagot. Umajejek si Cheng Suso habang nakatingin sa gilid. Medyo kawili-wili ang comedic pair na ito. Ilang sandali pagkatapos bumalik si Huang Xiaolong, mabilis silang umalis sa isla, lumipad ng mabilis hanggat maaari palabas ng teritoryo ng Soul Tribe. Nang maisip ni Huang Xiaolong na ligtas ito, ipinatawag niya sina Exido, Exitu, at Bing Jiuyi pabalik sa kanyang tabi. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik ang tatlong puppet sa panig ni Huang Xiaolong, ang Five-Corner Illusion Annihilation Formation na nakakulong sa Soul Tribe Young Lord Hondishan ay marahas na nanginginig bago sumabog. Nakatakas si Hondishan mula sa pagkakakulong, ang kanyang figure ay tumataas hanggang sa langit. Nang makatakas mula sa pagkakakulong, hinanap ni Hondishan ang kanyang paligid. Nang walang makita, umungal siya sa galit, "Pump, hindi ka makakatakas. Pipino ko kayong lahat sa aking mga undead na alipin." Ang pinakamababa at pinakakasuklam-suklam sa mga undead na alipin. Lumitaw ang figure ni Hondishan sa hangin, humahabol sa grupo ni Huang Xiaolong. Nang bumalik sina Exitu, Exido, at Bing Jiuyi sa tabi ni Huang Xiaolong, siya ay nagsalitan sa pag-teleport habang dinadala siya, ang maliit na baka, at si Cheng Suso. Pagkaraan ng 10 araw, pagkatapos matiyak na walang panganib, ang grupo ni Huang Xiaolong sa wakas ay huminto upang magpahinga sa isang maliit na isla. Ang bawat isa ay nagkaroon ng pakiramdam ng surviving isang pagsubok. Nakatingin sa madilim na kalangitan, iminungkahi ni Huang Xiaolong, "Magpahinga tayo dito ngayong gabi, maaari tayong magpatuloy bukas." Hindi nagtagal, nakaupo sila sa paligid ng isang siga, nag-iihaw ng karne at umiinom ng alak. Si Exitu, Exido, at Bing Jiuyi ay nakaupo ng bahagya sa malayo, nagpapagaling pagkatapos kainin ang mga banal na pellet na ibinigay sa kanila ni Huang Xiaolong. Ang tatlo sa kanila ay nakayanan ng karamihan sa pag-atake ni Hondishan na nag-iwan ng ilang mga pinsala sa kanilang mga katawan. Sa pagtingin sa maselang mukha ni Cheng Suso na naliliwanagan ng kumikislap na siga, biglang sinabi ni Huang Xiaolong, "Suso, gusto kong magtanong tungkol sa isang tao mula sa iyo." Pagkatapos ng mga araw na ito ng magkasamang buhay at kamatayan, sina Huang Xiaolong at Cheng Suso ay naging mabuting magkaibigan na maaaring mag-usap tungkol sa kahit ano. WHO. Isang babae. Casual na tanong ni Cheng Suso, na kumikislap ang kanyang malalaking mata kay Huang Xiaolong. Tumango si Huang Xiaolong, medyo nahihiya. "Gusto kong magtanong tungkol sa isang batang babae na nagngangalang Lilo, kilala mo ba siya?" "Lilo? Ang ibig mong sabihin ay Lilo?" Nanlaki ang mga mata ni Cheng Suso sa gulat, "Kilala mo siya?" Nang mapanood ang reaksyon ni Cheng Suso, nagulat si Huang Xiaolong. Hindi kaya kilala talaga ni Cheng Suso si Lilo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1125. Sitwasyon ni Lilo. Kilala mo si Lilo? Masaya si Huang Xiaolong na makita ang reaksyon ni Cheng Suso, nagtanong bilang kapalit. Si Cheng Suso ay nagbigay ng nakakahiya sa sarili ng ngiti at sinabing, "Kung ang Lilo na itinatanong mo ay siya ring Lilo sa aking isipan, nangangahas akong sabihin na walang sino man sa buong Fortune Gate ang hindi nakakakilala sa kanya. Kilala ko siya, pero hindi niya ako kilala." Natigilan si Huang Xiaolong. Pagkatapos ay inilarawan niya ang mga katangian ni Lilo kay Cheng Suso, na ikinagulat niya. Sa wakas ay nakumpirma nilang dalawa na iisang tao ang kanilang tinutukoy. Nang magtanong si Huang Xiaolong tungkol sa sitwasyon ni Lilo, ang masalimuot na damdamin ay bumalatay sa mukha ni Cheng Suso habang siya ay nagsasalita ng naiinggit. Mahigit 10 taon na ang nakalilipas, pumunta siya sa ating sekta at sinabi na siya ang personal na disipulo ng Fortune Gate ancestor ng Lower Realm at mayroon isang top emperor rank godhead.
Hindi lamang ang kanyang hitsura ang nagpaalerto sa ating Fortune Gate Chief, kundi pati na rin ang ilang matandang ninuno na ilang libong taon nang nag-iisa. Bahagyang huminto si Cheng Suso bago nagpatuloy na may halatang selos. Sa huli, tinanggap siya ng Myriad Flames Ancestor at Profound Eyes Ancestor bilang kanilang personal na disipulo. Ang mapili ng isang ninuno ay isang bagay na walang sino mang Fortune Gate na disipulo ang nangahas na isipin, ngunit si Lilo ay pinili ng dalawa sa kanila ng sabay. Bilang isang disipulo ng Fortune Gate, magiging isang direktang kasinungalingan kung sasabihin ni Cheng Suso na hindi siya nagseselos kay Lilo. Tumango si Huang Xiaolong. Ang diyosa ni Lilo ay ang Yin Yang Godhead, ipinagkaloob na mapapansin niya ang dalawang Fortune Gate ancestors. Ano ang lakas niya ngayon? Tanong ni Huang Xiaolong bilang naisip. Umiling si Cheng Suso, hindi ako malinaw tungkol dito. Matapos siyang tanggapin ng Myriad Flames Ancestor at Profound Eyes Ancestor, siya ay naglilinang sa All Spirits Land at bihirang magpakita sa publiko. Tinasabing natuklasan ng dalawang ninuno na ang antas ng kanyang paglilinang ay hindi nababanggit, kaya gumamit sila ng isang pinakamataas na pamamaraan upang maihatid ang kanilang puwersa sa kanya na naging sanhi ng pagtaas ng kanyang lakas sa isang gabi. Nang marinig na maayos nilang tinatrato si Lilo, napabuntong hininga si Huang Xiaolong. Sa lahat ng mga taon na ito ay nag-aalala siya na maranasan niya ang isang bagay na tulad ng naranasan ni Yao Qi, na nahuhulog sa hindi kanais-nais na mga pangyayari. Gayunpaman, ngayong narinig niyang tinanggap siya bilang isang personal na disipulo ng dalawang Fortune Gate ancestors at pinahahalagahan ng Fortune Gate sa kabuuan, sa wakas ay binitawan na ni Huang Xiaolong ang kanyang mga alalahanin. Kilala mo si Lilo. Umakyat ka rin mula sa mababang kaharian. Biglang tanong ni Cheng Suso kay Huang Xiaolong. Tumango si Huang Xiaolong, hayagang umamin, oo, umakyat ako mula sa mababang kaharian. Nanlaki ang malalaking mata ni Cheng Suso hanggang sa kanyang mga kilay habang nakatingin kay Huang Xiaolong. Sa lower realm, napakaganda ba ng relasyon ninyong dalawa? Gusto mo ba siya? Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo, si Lilo ay napakapopular sa ating mga disipulong lalaki sa Fortune Gate, maging ang Young Lord ng ating sekta ay ganoon din. Ang aming punong disipulo, ang matandang senior brother na si Wang Wei, ay gusto din si Lilo. Huang Xiaolong subconsciously sumimangot. Alam na niya na si Lilo ay isang catch, kaya ang kanyang kasikatan sa Fortune Gate ay hindi kakaiba, ngunit nang marinig niya na sinabi ni Cheng Suso na ang Fortune Gate Young Lord at ang punong disipulo na si Wang Wei ay may nararamdaman para kay Lilo, ang kanyang puso. Hindi komportable. Ipinagpatuloy ni Cheng Suso, bagaman ang pagkadyos ni eldest senior brother Wang Wei ay hindi kasing ganda ng kay Lilo, isa pa rin itong mataas na gradong Emperor rank Godhead. Bago siya nagpakita, si eldest senior brother Wang Wei ang numero unong henyo ng ating sekta, ngunit muli, ang talento ng ating young lord ay medyo mataas din, isang mababang emperor rank godhead. Habang sinasabi niya ito, isang malikot na kislap ang sumilay sa mga mata ni Cheng Suso. Kung gusto mong ligawan si Lilo, ang marami ang mga hadlang. Si Huang Xiaolong ay ngumiti ng pilit. Marahil ay inisip ni Cheng Suso na ang kanyang kalidad ay malayo kay Wang Wei at sa antas ng Fortune Gate Young Lord na iyon. At muli ito ay hindi walang dahilan. Ang mga Emperor rank Godheads ay hindi maaaring taglayin ng lahat, kaya naramdaman ni Huang Xiaolong na normal lamang para kay Cheng Suso na isipin na siya ay mas mababa kumpara kay Wang Wei at sa Fortune Gate Young Lord. Biglang tinapik ni Cheng Suso ang kanyang dibdib, paano ito? Kung gusto mong pumasok sa Fortune Gate, maaari kong hilingin sa aking guro na ipakilala ka. Sa salita ng aking guro at sa iyong talento, hindi magiging mahirap ang pagpasok mo sa aming sekta. Pagamat hindi direktang sinabi ni Cheng Suso kung sino ang kanyang guro, madaling nahulaan ni Huang Xiaolong na ito ay maaaring maging isang maimpluwensyang elder o isang grand elder. Umiling si Huang Xiaolong, malumanay na tumanggi, hindi na kailangan, sasali ako sa All Islands Great War. Hindi pa siya umabot sa puntong kailanganin niya ang tulong ng isang babae para makapasok sa Fortune Gate. Nagulat si Cheng Suso sa kanyang sagot, the All Islands Great War.
Ngunit mayroong malapit sa 100,000 mga disipulo na nakikilahok, at tanging ang nangungunang 1,000 mga disipulo ang kwalipikadong makapasok sa Fortune Gate. Sigurado ka bang gusto mong tahakin ang rutang ito? Isa pa, 1 dekada na lang bago ang susunod na All Islands Great War, gamit ang iyong kasalukuyang lakas. Kalimutan ang nangungunang 1,000, kahit na ang nangungunang 10,000 ay magiging mahirap. Humiling si Cheng Suso sa dulo, hindi sumasang-ayon. Hindi niya intensyon na bigyan ng matinding dagok ang tiwala ni Huang Xiaolong, nagsasalita lamang mula sa pananaw ng isang kaibigan. Si Huang Xiaolong ay isa lamang sa kalagitnaan ng ika-6 na utos ng langit na Diyos sa kasalukuyan, sa karamihan ay maaari na siyang makalusot sa ika-7 utos sa loob lamang ng 1 dekada, o sa kalagitnaan ng ika-7 utos na Heavenly God Realm. Sa nakalipas na All Islands Great Wars, para makapasok sa pinakamataas na 1,000, kailangan ng isa na magkaroon ng 10th Order Heavenly God Realm na lakas kahit papaano. Natural na nakikita niya na ang husay sa pakikipaglaban ni Huang Xiaolong ay hindi karaniwan, ngunit gaano man ito kahanga-hanga, hindi maisip ni Cheng Suso kung paano siya makapasok sa nangungunang 1,000 sa 1 dekada lamang ng pagsisikap. Naunawaan na sinabi ni Cheng Suso ang mga salitang iyon dahil sa pag-aalala, ngumiti si Huang Xiaolong, kung mabibigo akong makapasok sa nangungunang 1,000 sa darating na All Islands Great War, sasali ako sa susunod. Siguradong magtatagumpay ako kahit papaano. Napailing si Cheng Suso sa katigasan ng ulo nito, kahit na magtagumpay ka sa pag-agaw ng pwesto sa pinakamataas na 1,000 sa susunod na All Islands Great War at pumasok sa ating Fortune Gate, hindi mo mahuhuli ang sinumang Grand Elder maliban kung ikaw ay sa loob ng nangungunang 10. Maaari kang matagumpay na makapasok sa sekta, ngunit sa iyong karaniwang katayuan ng disipulo, walang pagkakataon sa mundo na makikilala mo si Lilo. Hindi alam ni Huang Xiaolong kung paano sumagot, tahimik na ngumiti. Mabilis na lumipas ang gabi. Nang sumapit ang umaga, tumayo si Cheng Suso at nagpaalam kay Huang Xiaolong. Aalis ka ngayon. Natigilan si Huang Xiaolong, ang lugar na ito ay nasa loob pa rin ng teritoryo ng mga tribo sa dagat, nag-iisa. Umiling si Cheng Suso, ayos lang, umalis na tayo sa teritoryo ng Soul Tribe, may paraan ako para ligtas na makabalik sa Fortune Gate. Kinuha ni Cheng Suso ang isang anting-anting sa komunikasyon at ibinigay ito kay Huang Xiaolong, sinabing, kung pupunta ka sa Fortune Mainland para sa susunod na All Islands Great War, hanapin ang ako. Pilyong kumurap siya kay Huang Xiaolong, para sa iyong Lilo, kailangan mong magsikap ng 100 beses na mas mahirap. Tinanggap ni Huang Xiaolong ang kanyang talisman sa komunikasyon, walang magawa sa kanyang panunukso. Gagawin ko. Pagkasabi ng kanilang mga palm, pinanood ni Huang Xiaolong ang kanyang figure na nawala sa itaas ng Endless Sea. Babalik na ba tayo ngayon sa Punishing Heaven City? Tanong ng maliit na baka kay Huang Xiaolong. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang mga sugat ni na Exido, Exi2, at Bing Jiuyi, humiling-iling, huwag magmadali. Ang mga sugat ng 3 puppet ay hindi pa ganap na gumaling, bukod pa rito, binalak niyang pinuhin muna ang 2 4th Order Ancient God Realm Cloud Devouring Divine Beast Corpses upang maging mga puppet. Hindi pa huli ang lahat para magtungo sa Punishing Heaven City sa oras na iyon. Dahil doon, nanatili si Huang Xiaolong sa maliit na isla. Sa isa sa mga bangin sa isla, si Huang Xiaolong ay naghukay ng isang lagusan na dumiretso sa tiyan ng burol at binasag ang isang malaking kuweba. Inutusan niya ang maliit na baka na maglatag ng ilang pormasayon sa pasukan bago ilabas ang 2 bangkay ng Cloud Devouring Divine Beast. Sa pagtingin sa 2 bangkay, nakaupo si Huang Xiaolong na naka-crossleg sa lupa habang sinimulan niyang iikot ang Grand Mist Parasite Medium. Ang kanyang konsentrasyon ay nakatutok lamang, pumapasok sa isip ng unang Cloud Devouring Divine Beast. Gayunpaman, nang ang kanyang puwersa ng kaluluwa ay pumasok sa isip ng bangkay ng hayop, isang brutal at mabagsik na puwersa ang hamhampas sa puwersa ng kaluluwa ni Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1126. 5th Order Ancient God Realm Cloud Devouring Divine Beast.
Naramdaman ng mabagsik na panggigipit na idiniin sa kanya, ang puso ni Huang Xiaolong ay nanikip nang malaman niyang kaharap niya ang natitirang kalooban ng Cloud-devouring Divine Beast. Sa pangkalahatan, kung mananatiling buo ang Diyos ng mga master ng Ancient God Realm pagkatapos ng kanilang kamatayan, mananatili sa kanilang Godsi ang isang bahagi ng kanilang kalooban. Gayunpaman, ang natitirang kalooban ng Cloud-devouring Divine Beast na ito ay mas malakas kaysa sa inaasahan ni Huang Xiaolong. Ang paglaban na kinaharap niya ng pinuhin ang unang bahagi ng Third Order Heavenly God Realm na si Exido ay mamumutla kumpara sa Cloud-devouring Divine Beast na ito. Ito ba ang pagkakaiba sa pagitan ng isang Third Order at isang Fourth Order Ancient God Realm Master? Sa ilang segundo pagkatapos pumasok sa isip ni Huang Xiaolong ang pag-iisip na ito, ang labi ng Cloud-devouring Divine Beast ay babagsak ng husto tulad ng isang malaking bundok laban sa puwersa ng kanyang kaluluwa na gumugulo sa kanyang isipan. Ang nakakagulat na epekto ay halos masira ang puwersa ng kaluluwa ni Huang Xiaolong na nakondensed sa pamamagitan ng Grand Mist Puppetry Technique. Pinagsama-sama ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili, mabilis na humugot ng kapangyarihan mula sa kanyang tatlong pinakamataas na Diyos para palakasin ang puwersa ng kanyang kaluluwa. Kasabay nito, lumitaw sa kanyang tabi sina Exido, Exitu, at Ding Jiuyi, umaatake gamit ang kanilang puwersa ng kaluluwa upang tulungan si Huang Xiaolong na sugpuin ang natitirang kalooban ng Cloud-devouring Divine Beast. Gayunpaman, sa kabila ng tulong ng tatlong Ancient God Realm Puppet, ang nalalabi ng Cloud-devouring Divine Beast ay hahawak pa rin sa itaas, nalampasan si Huang Xiaolong hanggang sa wala na siyang magawa kundi ang ipagtanggol. Isang araw, 2 araw, 3 araw ang lumipas. Si Huang Xiaolong ay nagtiis na may nagngangalit na mga ngipin, na itinulak ang kanyang sarili sa limitasyon. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na banggaan sa loob ng mahabang panahon sa natitirang kalooban ng Cloud-devouring Divine Beast, ang condensed soul force ni Huang Xiaolong ay nasa bingit ng pagbagsak. Kung nangyari iyon, ang rebound mula sa kabiguan ng Grand Mist Puppetry Technique ay magdudulot ng malaking pinsala sa kanyang kaluluwa. Ang pagbawi ay magiging mahirap at mahirap. Sa ika-4 na araw, nanatiling matindi ang labanan sa pagitan ng natitirang kalooban ng Cloud-devouring Divine Beast at ng Soul Force ni Huang Xiaolong. Ang puwersa ng kaluluwa ni Huang Xiaolong ay nalante hanggang sa puntong naligay sa panganib ang kanyang buhay, na nagdulot ng matinding pananakit na bumaril sa kanyang kaluluwa ng paulit-ulit, na nagahit sa kanyang kalooban. Nakatayo sa gilid, labis na nababalisa si Xiao Niu sa kalagayan ni Huang Xiaolong, ngunit wala itong paraan para tumulong. Sa pinakamahalagang punto ng ang puwersa ng kaluluwa ni Huang Xiaolong ay nasa bingit ng pagbagsak, isang aureate na liwanag ang lumabas mula sa kanyang noo habang ang isang gintong tableta ay lumipad palabas. Ito ay ang Chaos Grade Spiritual Artifact na Devil Restraining Tablet. Sa sandaling lumitaw ang Devil Restraining Tablet, kuminto ito sa itaas ng ulo ng Cloud-devouring Divine Beast, pinaulanan sila ng aureate na liwanag. Nababalot ng gininto ang liwanag ng Devil Restraining Tablet, ang nalalabi ng Cloud-devouring Divine Beast ay talagang manganginig na para bang ito ay natatakot. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa kaibuturan ng mga mata ni Huang Xiaolong. Hindi niya inaasahan na ang Devil Restraining Tablet na ito ay aktwal na magkukusa para protektahan siya, bukod dito, kayang pigilan ang natitirang kalooban ng Cloud-devouring Divine Beast. Sa suporta ng Devil Restraining Tablet, ang pressure kay Huang Xiaolong ay agad na nabawasan. Idinagdag sina Exido, Exitu, at Ding Jiuyi, nagsimulang gumanti si Huang Xiaolong. Gayunpaman, hindi madaling gawain na wasakin ang natitirang kalooban ng Cloud-devouring Divine Beast. Tulad ng isang hindi matinag na higanting bundok, ang bawat pag-atake ni Huang Xiaolong ay naputol lamang ang isang maliit na bahagi. Tinagtagal, lumipas ang kalahating buwan. Hindi na mabilang ni Huang Xiaolong kung ilang beses na siyang nakabangga sa higanting bundok. Gayunpaman, mas lumakas ang loob niya dahil napansin niya na sa ilalim ng kanyang patuloy na pag-atake, ang kanyang puwersa at kalooban ay naging mas matatag at malakas. Ngayon, ang kanyang mga pag-atake ay nagdulot ng dobleng pinsala sa natitirang kaluluwa ng Cloud-devouring Divine Beast kumpara sa kalahating buwan na nakalipas. Makalipas ang isang buwan, ang kalooban at puwersa ng kaluluwa ni Huang Xiaolong ay lalong tumalas.
Makalipas ang mahigit 2 buwan, sa isang punto nang muling umatake ang puwersa ng kanyang kaluluwa, sa wakas ay saysubog na ang labi ng cloud-devouring divine beast. Tumaas si Joy sa mukha ni Huang Xiaolong habang pinapanood ito. Mabilis na binalot ng puwersa ng kaluluwa ni Huang Xiaolong ang pagka-Diyos ng cloud-devouring divine beast, ganap na sumanib dito, at sa wakas ay kinuha ang recondensed remnant will nito. Ito. Nang matagumpay ang pagsasama, namangha si Huang Xiaolong. Ang cloud-devouring divine beast ay hindi isang 4th order kundi isang early 5th order ancient god realm master. Isang maagang 5th order ancient god realm cloud-devouring divine beast Sa kabila ng 60% lamang ng lakas nito matapos itong gawing puppet, madali itong makalaro sa pinakamataas na huli 4th order ancient god realm human master ayon sa gusto nito. Ito ay talagang isang malaking kasiyasang sorpresa kay Huang Xiaolong. Hindi katakataka na ang natitirang kalooban nito ay napakalakas kahit pagkamatay. Inaalala ang panganib kanina, tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa devil restraining tablet, ang kahihinatnan. Sa oras na ito, ang cloud-devouring divine beast ay dahan-dahang bumangon sa posisyong nakaluhod, sumaludo kay Huang Xiaolong, ang guro nito. Si Huang Xiaolong ay puno ng ngiti habang pinagmamasdan ng cloud-devouring divine beast sa kanyang harapan. Kung ang halimaw na ito ay isang maagang 5th order ancient god realm master, kung gayon ang isa ay hindi dapat masyadong malayo. Agad na kinalma ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili, ginamit muli ang Grand Mist Puppetry Technique upang pinuhin ang iba pang bangkay ng cloud-devouring divine beast. Matapos niyang pinuhin ang una, ang pangalawa ay naging mas madali. Hindi lang mas malakas ang kanyang kaluluwa at kalooban ngunit ngayon na siya ay may tulong ng unang cloud-devouring divine beast, halos wala na ang panganib. Gayunpaman, tumagal ng 1 buwan si Huang Xiaolong upang matagumpay na pinuhin ang pangalawang cloud-devouring divine beast na bangkay. Ang isa pang kasiyasang sorpresa ay ang katotohanan na ang pangalawang cloud-devouring divine beast na bangkay ay talagang mas malakas kaysa sa una, isang peak sa unang bahagi ng 5th order ancient god realm master. Ang dalawang halimaw ay magkapatid noong sila ay nabubuhay pa. Natuwa din ang maliit na baka na makitang nagtagumpay si Huang Xiaolong sa pagdadalisay ng parehong bangkay ng hayop, nangangahulugan ito na magkakaroon ng dalawa pang maliliit na kapatid na ancient god realm sa tabi ni Huang Xiaolong. Halika, babalik tayo sa Punishing Heaven City. Tumayo si Huang Xiaolong, nakangiti mula tenga hanggang tenga. Sa karagdagang dalawang 5th order ancient god realm masters, si Huang Xiaolong ay mas kumpiyansa. Bagamat hindi pa rin sapat ang lakas ng kanyang grupo para harapin ang behemoth ng Forces Trading House, ang paghawak sa maliit na sangay ng Forces Trading House Punishing Heaven City ay higit pa sa sapat. Nang makapagdesisyon, inilipat ni Huang Xiaolong ang dalawang cloud-devouring divine beast, Exido, Exi2, at Bingjiui sa Zumi Temple bago tumalon papunta sa maliit na baka at mabilis na umalis sa maliit na isla patungo sa Punishing Heaven City. Makalipas ang halos 1 buwan, muling nagpakita si Huang Xiaolong sa Punishing Heaven City, naglalakad patungo sa Forces Trading House. Kasabay nito, sa likurang bulwagan ng sangay ng Forces Trading House, kinakalkala ng supervisor ng sangay ang mga kita mula sa huling 2 buwan nang pumasok ang isa sa kanyang mga disipulo at nagulat, "Guro, ang batang iyon na gustong palitan ng Nether Spirit Beads ang Ancestral Dragon Tree Bark kalahati at taon na ang nakalipas ay bumalik, nasa labas siya sa lobby ngayon." Isang malamig na kinang ang kumislap sa mga mata ng supervisor, ang batang ito ay may lakas ng loob na lumitaw muli dito. Kalahating taon na ang nakalilipas, nagpadala siya ng ilang eksperto upang sundan siya, ngunit hindi nagtagal ay pinatay sila. Siguradong may kaugnayan ang insidenteng ito sa batang ito. "Guro, paano kung lalabas ako at hulihin ang bata?" Iminungkahi ng kanyang alagad. Ang supervisor ay same time na nagtanong, siya ay dumating ng mag-isa. "Oo." Sumagot ang kanyang alagad, tumango ang kanyang ulo. Dahil sa kahinahinala, sinabi niya, anyayahan ang dalawang tagapangalaga. Nagulat ang kanyang alagad, "Guro, kailangan ba? Para lang mahawakan ng isang brat, kailangan bang guluhin ng dalawang guardians?" Parehong mga guardians ay maagang mga master ng 4th Order Ancient God Realm
Sumigaw ang supervisor, "Go do as I say." Takot na sumunod ang kanyang alagad. Ilang sandali pa, dumating ang dalawang guardian at naglakad papunta sa lobby kasama ang branch supervisor. Doon, nakita nila si Huang Xiaolong na nakatayo sa harap ng balat ng ancestral dragon tree, pinagmamasdan ito. Nanunuya sa loob, nilapitan nila si Huang Xiaolong na may karaniwang ngiti, narito na naman si Young Master, marahil nahanap mo na ang Nether Spirit Bead. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1127. 4 na piraso ng Ancestral Dragon Tree Bark. Matamis na ngumiti si Huang Xiaolong habang nakatingin sa supervisor ng sangay ng Forces Trading House, tama. Ang diretsong sagot ni Huang Xiaolong ay nagulat sa supervisor, ibig mong sabihin nakakita ka ng Nether Spirit Bead. Ito ay isang perfunctory na tanong lamang dahil hindi niya inaasahan na ganoon si Huang talagang makakahanap si Xiaolong ng Nether Spirit Bead. Sa halip na sumagot, isang itim na liwanag ang kumikislap sa palad ni Huang Xiaolong nang lumitaw ang isang itim na butil na kasing laki ng kamao. Ang pangkat ng mga tao ng Forces Trading House ay natulala sa isang segundo na sinundan ng pagdagsa ng ecstasy. Umabot ang kamay ng supervisor, gustong kunin ang Nether Spirit Bead sa palad ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, mas mabilis si Huang Xiaolong. Sa pagliko ng kanyang pulso, ang Nether Spirit Bead ay ipinadala pabalik sa kanyang spatial ring. Nagalit ang supervisor sa kanyang aksyon, ikaw. Ang Nether Spirit Bead, nahanap ko na. Paano ang iyong piraso ng Ancestral Dragon Tree Bark? Si Huang Xiaolong ay malayo, itinuro ng isang daliri ang malaking piraso ng balat sa gilid. Pinilit ng supervisor na ngumiti sa kanyang mukha na nagsabing, kung hindi ako ipinaalala ni brother, nawala na sana ito sa aking isipan. Pagkatapos magdahilan, gumalaw ang kanyang mga kamay na bumubuo ng ilang seal para i-deactivate ang formation sa paligid ng Ancestral Dragon Tree Bark. Si Huang Xiaolong ay nanunuya sa kanyang puso habang pinapanood ang pagganap ng supervisor, hindi ito nawala sa isip mo, hindi mo lang talaga binalak na bigyan ako ng Ancestral Dragon Tree Bark sa unang lugar. Ilang segundo matapos i-deactivate ang formation sa paligid ng Ancestral Dragon Tree Bark, sinabi ng supervisor kay Huang Xiaolong habang hawak ito sa kamay, brother, pag-usapan natin ito sa likod ng hall. Abala ito sa lobby ngayon, kasama ang iba't ibang mga alagad ng Sea Tribes na namimili ng mga gamit, doon masyadong maraming mata ang nanunood. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sila gumawa ng anumang hakbang kanina, tutal, makakasira ito sa reputasyon ng kanilang Forces Trading House. Teka muna. Pinigilan sila ni Huang Xiaolong. Puminto ang mga yapak ng grupong Forces Trading House. Sa pagkakataong ito, nakahanap ako ng kabuuang 4 na Nether Spirit Beads. Naalala kong binanggit ni Supervisor Zhang noong nakaraang beses na ang iyong Forces Trading House ay may 4 na piraso ng Ancestral Dragon Tree Bark. Mabagal na sabi ni Huang Xiaolong. Ano? Ulalas ng grupo ng mga tao sa tapat ni Huang Xiaolong. Ikaw, totoo ba? Halos hindi napigilan ni Supervisor Zhang ang kanyang sarili na ngumiti hanggang tainga, maging ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa excitement. Inilabas ni Huang Xiaolong ang lahat ng 4 na Nether Spirit Beads at hindi na nakipag-tit for tat kay Supervisor Zhang, sinabing, gusto kong makita ang iba pang 3 piraso ng Ancestral Dragon Tree Bark bago I trade. Tumawa si Supervisor Zhang, syempre. Ang kanyang mga mata ay sinenyasan ng kanyang disipulo habang sinasabi, puntahan mo ang iba pang 3 piraso ng balat ng Ancestral Dragon Tree dito. Oo, Master. Agad namang sumunod ang alagad. Pagkaraan ng ilang sandali, ang iba pang 3 piraso ay ipinadala na nakaimbak sa isang bolang kristal. Sa pamamagitan ng transparent na bolang kristal, nakita ni Huang Xiaolong na ang iba pang 3 piraso ng balat ng Ancestral Dragon Tree ay talagang mas malaki kaysa sa una na ikinatuwa niya. Kuya, ganito please. Hinawakan ng 3 pang piraso ng Ancestral Dragon Tree na tumahol sa kanyang kamay, sumenya si Supervisor Zhang. Huang Xiaolong humakbang patungo sa likod na bulwagan ng walang pinipilit.
Ang dalawang Forces Trading House Guardians ay malapit na sumunod sa likod ni Huang Xiaolong na humaharang sa kanyang pagtakas. Nagkunwaring hindi napansin ni Huang Xiaolong ang kanilang intensyon, mahinahong naglakad papunta sa likod ng hall kasama nila. Matapos palihim na i-activate ang pormasayo ng likod na bulwagan, ganap na hinaramgan ang bulwagan mula sa labas ng mundo, si Supervisor Zhang ay tumawa ng masama, "Pump, ibigay mo ang 4 na Nether Spirit Beads." Wala siya sa mood na ipagpatuloy ang pag-arte. Ngunit itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang palad at hiniling na parang hindi niya nakita ang kanilang intensyon, "Oo naman, magpapalit tayo ngayon." Ang 4 na piraso ng balat ng Ancestral Dragon Tree. Nang marinig ang mga salita ni Huang Xiaolong, tumawa ang mga tao sa Forces Trading House. "Punk, tanga ka ba o tanga? Sa oras na ito nananaginip ka pa rin tungkol sa 4 na piraso ng bark ng Ancestral Dragon Tree. Akala mo ba ibibigay namin ang mga ito sa iyo? Sa tingin mo 4 na maliit na Nether Spirit Beads ang maaaring ipagpalit sa mga piraso ng balat ng Ancestral Dragon Tree?" Malamig na tumikim si Supervisor Zhang at idinagdag, "Kahit na ang Punishing Heaven City ay kabilang sa Clam Tribe, at isa ka sa mga miyembro ng clan nila, hindi nila mahahanap ang mga salarin kahit na tayo. Patayin ka." Taliwa sa kanyang inaasahan, si Huang Xiaolong ay hindi nagpakita ng gulat o takot, sa halip ay nagtanong, "Ibig sabihin, kahit patayin ko kayong lahat, walang makakaalam?" Nataranta ang grupong Forces Trading House. Bago sila makapag-react, mamawa sa buong hall na parang tsunami ang napakalaking pressure. Isang dalawang sungay na banal na hayop na may kumikinang na pulang katawan at isang malakas na makapal na buntot ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang supervisor na si Zhang at ang kanyang disipulo, pati na rin ang dalawang tagapag-alaga, ay hinawakan ng takot na nakatingin sa banal na halimaw na lumitaw ng wala saan. Cloud, Cloud Devouring Divine Beast. Nakakatakot na hiyawan ang umalingaw sa bulwagan. Bukod dito, ito ay isang 5th Order Ancient God Realm Beast. Ikaw, paano? Hindi makapaniwalang sigaw ni Supervisor Zhang kay Huang Xiaolong. Gusto niyang tanungin kung paano masusupol ng isang mid-6th Order Heavenly God Realm na katulad niya ang isang Ancient God Realm Cloud Devouring Divine Beast. Gayunpaman, sa oras na ito, isa pang mabangis na aura ang umikot sa bulwagan, na mas malakas pa kaysa sa una. Isa pang Cloud Devouring Divine Beast ang lumitaw sa harap nila. Nanlaki ang kanilang mga mata sa pagtataka, na nakatingin sa dalawang Cloud Devouring Divine Beasts. Nagpa siya si Huang Xiaolong na tapusin ang pagpapanggap, direktang nagutos sa dalawang halimaw na umatake. Sa isang kisap mata, ang dalawang Cloud Devouring Divine Beasts ay bumungad sa pangkat ng Forces Trading House, ang kanilang mga higanteng paa na kasing laki ng isang burol ay bumagsak. Habang bumabagsak ang dalawang paa ng Cloud Devouring Divine Beasts, ang umaagos na ulap ng fog ay bumalot sa 4 na tao na parang nahulog sila sa kumunoy, hindi makawala kahit gaano pa sila nagpupumiglas. Ito ay isa sa mga kakayahan ng Cloud Devouring Divine Beasts, na kinokontrol ang fog. Ito ay hindi lamang sa pag-atake, kundi pati na rin upang igapos at ay pakulong ang kalaban sa ulap ng hamog na parang isang malayang espasyo, na nahiwalay sa labas ng mundo. Sa ilang segundo matapos silang igapos, ang dalawang paa ng Cloud Devouring Divine Beast ay bumagsak sa kanilang mga katawan. Malakas na yumanig ang sahig sa isang umuusbong na lindol, na nagsiwalat ng ilang pancake ng tao nang alisin ng dalawang higanteng hayop ang kanilang mga paa. Ang disipulo ni Supervisor Zhang ay ganap na sumabog mula sa epekto, kasama ang kanyang pagkadyos. Ngunit wala kay Huang Xiaolong na pinatay ng dalawang Cloud Devouring Divine Beasts ang dalawang Forces Trading House Guardians at ang Branch Supervisor, na nagbigay lamang sa kanila ng matinding pinsala. Nakatayo sa harap nila, inalis ni Huang Xiaolong ang 4 na piraso ng Ancestral Dragon Tree Bark at ang kanilang Spatial Rings, inilagay ang mga ito sa kanyang Ossuary Ring bago magpatuloy sa pagsisiyasat ng kanilang mga alaala. Pagkatapos niyang hanapin ang lahat ng alaala ng 3 tao, inutusan ni Huang Xiaolong ang dalawang Cloud Devouring Divine Beast na tapusin sila. Noong una, gusto niyang malaman kung saan natagpuan ng Forces Trading House ang bark ng Ancestral Dragon Tree, ngunit sa kasamaang palad ay labis siyang nadismaya.
Ang vice chairman ng Forces Trading House na si Li Dongyang ang nakahanap ng 4 na pirasong ito at siya lang ang nakakaalam ng lokasyon. Makakahanap lang si Huang Xiaolong ng ilang oras sa hinaharap para makuha ang sikreto mula kay Li Dongyang. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Huang Xiaolong na kunin ang mga Diyos ng 3 tao. 2 Fourth Order Ancient God Realm Godheads mula sa Guardians, habang ang branch supervisor ay isang Third Order Ancient God Realm Godhead. Pagkalipas ng 2 linggo, lumitaw si Huang Xiaolong sa isang walang nakatirang maliit na isla na halos kasing laki ng isang maliit na lungsod mula sa Earth. Napagpasyahan niyang pinuhin ang 4 na piraso ng balat ng Ancestral Dragon Tree dito para makalusot sa 7th Order Heavenly God Realm bago bumalik sa Barbarian God Set. Sa oras na iyon, si Chen Hao at ang Giant Tribe Patriarch ay dapat na bumalik mula sa extraterritorial Devil Battlefield. Nang matapos niyang maghukay ng silid sa ilalim ng lupa, umupo si Huang Xiaolong na naka-cross-legged at kinuha ang pinakamaliit sa 4 na piraso mula sa kanyang ossuary ring. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1128. Ang pagbabalik ni Chen Hao. Nakatuon sa balat ng Ancestral Dragon Tree na umaaligid sa kanyang harapan, patuloy na inilipat ni Huang Xiaolong ang kanyang Archdevil Supreme Godhead na lumalamon na kapangyarihan. Ang mahinang berdeng espiritual na enerhiya ay damaloy mula sa piraso ng balat. Ang tila malabong berdeng espiritual na enerhiyang ito ay naglalaman ng nakakatakot na dami ng kapangyarihan, na nagiging mabangis na higanting alon sa sandaling ito ay pumasok sa katawan ni Huang Xiaolong bago sumugod sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Napansin ni Huang Xiaolong ang presensya ng banal na Dragon Chi sa loob ng berdeng espiritual na enerhiya, ang pinakamalakas na Divine Dragon Chi na nakilala niya sa ngayon. Naunawaan niya ng husto ang aura ng Ancestral Dragon sa loob ng balat ng puno dahil kahit isang hibla na kasing pino ng buhok ay magdudulot ng hindi maisip na benepisyo sa kanya. Habang patuloy na pinipino ni Huang Xiaolong ang espiritual na enerhiyang elemento ng kahoy sa loob ng balat ng Ancestral Dragon Tree, isang berdeng ilaw ang bumalot sa kanyang katawan, na naging dahilan upang unti-unting lumabas ang isang layer ng berdeng kaliskis ng dragon sa balat ni Huang Xiaolong. Kasabay nito, isang primordial blue divine dragon ang lumipad sa itaas ng kanyang ulo. Habang si Huang Xiaolong ay nagsasaka, ang maliit na baka ay nakahanap ng komportableng lugar, kumuha ng isang ancient God Realm Godhead at nagsimulang mag-crunch. Inalis ni Huang Xiaolong ang 12 Diyos ng sinaunang Diyos Realm mula sa treasury ng Soul Tribe. Idinagdag ang isa pang 3 Godhead na nakuha niya mula sa Forces Trading House Guardians at Branch Supervisor. Mayroon na siyang 15 Ancient God Realm Godheads, sapat na para pakainin ang maliit na baka sa loob ng ilang panahon. Kahit na bumuti ang lakas ni Xiao Niu sa paglipas ng mga taon, nanatiling pareho ang laki nito. Nang tumayo ito, parang pangkaraniwang kabayong pandigma. Gayunpaman, halos damobol ang haba ng mga gininto ang sungay at buntot ni Xiao Niu, na may mga siksik na simbolo ng kidlat na nagbigay ng mapanganib na pakiramdam. Tinabing Jiuyi, Exitu, Exido, at ang 2 Cloud Devouring Divine Beasts ay naglilinang din pagkatapos ubusin ang Divine Pellet na ibinigay sa kanila ni Huang Xiaolong. Sa panahong sinundan ni Nabing Jiuyi, Exido, at Exitu si Huang Xiaolong, naging masipag sila sa pagpapalaki ng kanilang cultivation. Sa kabila ng katotohanan na ang kanilang bilis ay hindi maihahambing kay Huang Xiaolong at sa maliit na baka, ang kanilang lakas ay tumaas ng isang makabuluhang antas. Lumipas ang oras, sa isang kisap mata kalahating taon na ang nawala. Matagal nang natapos ni Huang Xiaolong ang pagpino sa unang piraso ng balat ng Ancestral Dragon Tree. Sa ngayon, malapit na niyang pinuhin ang pangalawang piraso. Kung ikukumpara sa kalahating taon na ang nakalipas, ang aura ni Huang Xiaolong ay tumaas ng husto. Ilang araw lang ang nakalipas, umabant na siya sa late 6th Order Heavenly God Realm. Mula nang magsimula siyang sumipsip ng aura ng Ancestral Dragon, ang primordial glow na banal na dragon na umaaligid sa likod ni Huang Xiaolong ay naglabas ng napakalawak na kapangyarihan ng dragon, na naging dahilan ng pagkinang ng asol na kaliskis nito.
Ang ningning ng kanyang Holy Dragon Supreme Godhead ay nagpapaliwanag sa kanyang Godseed na parang ang Diyos mismo ay nabuhay sa anyo ng Chaos Ancestral Dragon. Sa loob ng kanyang Holy Dragon Supreme Godhead, ang masaganang Dragon Chi ay nagsilang ng isang kaharian ng mga dragon. Ang bilis ng pagpino ni Huang Xiaolong ay naging mas mabilis habang tumatagal. Ang mga araw at panahon sa maliit na isla ay lumipas ng malabo. Matapos pinuhin ni Huang Xiaolong ang lahat ng 4 na piraso ng Ancestral Dragon Tree Bark, sa wakas ay nakalusot siya sa 7th Order Heavenly God Realm, mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Kaya naman, mayroon pa siyang sapat na oras hanggang sa pagbabalik ni Chen Hao sa tinatayang 3 taon. Kasunod nito, inilabas ni Huang Xiaolong ang heal herb na puno ng 50 milyong taong gulang na mga halamang gamot na pinulot niya mula sa treasury ng Soul Tribe at sinimulang linisin ang mga halamang gamot dito. Kahit na nakalusot na siya sa 7th Order at ang kanyang True Divine Dragon Physique ay lampas na sa napakapangit, hindi siya nangahas na lunukan ang lahat ng mga halamang gamot sa burol ng sabay-sabay. Noong huling beses na siya ay nasa Genuisect Treasury, nakalunok siya ng 16 na tangkay ng 50 milyong taong gulang na mga halamang gamot ng sabay-sabay, na halos maging sanhi ng kanyang sarili na sumabog. Kung hindi dahil sa Purple Lightning Liquid ni Xiao Nio, maiisip niya ang mga kahihinatnan. Sa burol na damong ito, may humigit kumulang 4 hanggang 500 tangkay ng mga damo. Ibinuka ni Huang Xiaolong ang kanyang bibig at sinipsip ang 20 tangkay sa kanyang katawan, gayunpaman, ang bilang na ito ay sapat na upang takutin si Xiao Niu hanggang sa manginig ang lahat ng 4 na paa nito. Kahit na ang isang First Order Ancient God Realm Master ay sisubog sa kamatayan pagkatapos kumain ng 20 tangkay ng 50 milyong taong gulang na mga halamang gamot ng sabay-sabay, habang si Huang Xiaolong ay isa lamang 7th Order Heavenly God Realm Cultivator. Si Xiao Nio ay mukhang labis na nagtatampo, ang kanyang ina, napipilitin akong gumawa muli ng mahirap na trabaho. Gaya ng inaasahan, sa sandaling lahat ng 20 tangkay ay pumasok sa katawan ni Huang Xiaolong, ang kanyang laman ay pumutok. Malakas na kaluskos ang umalingaw mula sa kanyang katawan na parang mga paputok. Nang makita ang sitwasyong ito, mabilis na ibinuka ni Xiao Nio ang kanyang bibig at iniluwa ang isang lilang ulap ng kidlat patungo kay Huang Xiaolong. Sa itaas ng kanyang ulo, ang mga gintong patak ng ulan ay bumagsak mula sa lilang ulap ng kidlat sa Huang Xiaolong. Doon lang tumigil sa pagkawasak ang kanyang laman at dahan-dahang gumaling. Ang kanyang ina, nakakita ako ng mga taong nagsasapanganib ng kanilang buhay, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganoong kabaliwan. Dahil sa pagod, nakahiga si Xiao Nio sa lupa, bumulong-bulong sa sarili. Sa pagmamasid sa paraan ng paglilinang ni Huang Xiaolong, kinumpirma ni Xiao Nio na ginagamit niya ang kanyang buhay kapalit ng lakas. Ang hindi alam ni Xiao Nio ay na, bagamat si Huang Xiaolong ay nakipagsapalaran, mayroon siyang kumpiyansa na nagmula sa kanyang 3 pinakamataas na Diyos. Ang tagumpay ni Huang Xiaolong sa 7th Order Heavenly God Realm ay pinagsama-sama sa oras na ganap niyang naabsorb ang lahat ng 20-50 milyong taong gulang na damo. Habang siya ay abala sa pagpino ng mga halamang iyon, sa loob ng isang kuweba sa isang tiwangwang na mainland sa gilid ng extraterritorial Devil Battlefield, ang Giant Tribe Patriarch na si Zhu Wufei ay tumatawa sa tuwa. Pagkatapos ng ilang taon ng walang kapagurang pag-atake, sa wakas ay nasira na nila ang formasayon sa cultivation na tirahan sa loob ng kuwebang ito. Ang ilang Giant Tribe Elders, kasama si Chen Hao, ay nakangiti rin mula tenga hanggang tenga. Agad na pumasok si Zhu Wufei at ang iba pa na parang ipoypo, na binaligtad ang buong cultivation na tirahan. Sa kasiyahan ng grupong Zhu Wufei, ang sinaunang cultivation na tirahan na ito ay hindi lamang nagkaroon ng malaking bilang ng mga divine pellets na pinino ng makapangyarihang mga master ng Ancient God Realm, kundi pati na rin sa 34 milyong taong gulang na mga halamang gamot at ilang grade 4 na espiritual na ugat. Ang aming mga taon ng pagsisikap ay hindi nawala ng kabuluhan. Tawa ng tawa si Zhu Wufei. Godfather, babalik na ba tayo ngayon? Tanong ni Chen Hao. Tumango si Zhu Wufei na may malaking ngiti, na babalisa. Huwag mag-alala, hindi makakatakas si Huang Xiaolong. Magpapahinga tayo ng kalahating araw, pagkatapos ay sasamahan kita sa Barbarian God Sect.
Hindi ako naniniwalang maglalakas loob sina Lu Zuo at Guling na protektahan ang Huang Xiaolong na iyon. Ang puso ni Chen Hao ay sumisigaw sa tuwa, "Salamat, Ninong." Makalipas ang kalahating araw, umalis sa extraterritorial Devil Battlefield sina Zhu Wufei, Chen Hao, at ilang eminent Grand Elders ng Giant Tribe, pabalik sa Vientiane World. Makalipas ang halos 2 buwan, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa himpapawid sa itaas ng Green Cloud Island. Godfather, nasa unahan ang Barbarian Godsect. Tahimpapawid, itinuro ni Chen Hao ang bulubundukin sa harap nila, ipinaalam kay Zhu Wufei. Tumingin si Zhu Wufei sa bulubundukin sa harap, mahinang tumawa bago siya lumipad pasulong kasama ang kasamang eminent Grand Elders at Chen Hao. Habang papalapit sila sa Barbarian Godsect, mahigpit na kumuyam ang mga kamao ni Chen Hao habang ang pagnanais para sa labanan ay kumikislap sa kanyang mga mata. Sa mga taong ito sa extraterritorial Devil Battlefield, pagkatapos ng mga araw ng mahirap na pagsasanay, sa wakas ay nakapasok na siya sa 10th Order Heavenly God Realm. Pagbabalik, wala siyang ibang gusto kundi abusuhin si Huang Xiaolong, brutal na abusuhin siya hanggang mamatay. Sa oras na ito sa likod ng bundok ng Barbarian Godsect, pinag-uusapan ni Lu Zuo at Guling ang ilang mga bagay sa sekta nang, bigla na lang, isa sa mga katulong na lalaki ni Lu Zuo ang biglang sumugod sa bulwagan, humihingal, "Ancestor, Sect Chief, the Giant Tribe, Patriarch at Eldest Senior Brother Chen Hai, nandito na sila." Ang Giant Tribe Patriarch. Lumalim ang mukha ni Lu Zuo at Guling. Nangyari na ang bagay na pinakakinabahala nila nitong mga nakaraang taon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1129. Ang Devilish Heavenly Snake Sword. Ancestor, ano ang gagawin natin ngayon? Mukhang problemado si Guling habang nilinggan niya si Lu Zuo. Umunat ang noo ni Lu Zuo, mabigat ang kanyang puso habang sinasabi niya kay Guling, "Halika, sasalubungin natin sila." Gayunpaman, ang kabilang partido ay ang Giant Tribe Patriarch, parehong mas mataas ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan kaysa sa kanila. Bago ganap na magkaharap ang magkabilang panig, nakaugalian na ni Lu Zuo na salubungin si Zhu Wufei. Nang si Lu Zuo, Guling, at isang grupo ng Barbarian Godsect Grand Elders ay nagtipon-tipon sa labas ng sekta, ang grupo ni Zhu Wufei ay nakatayo sa itaas ng bulubundukin habang ang kanilang mga kamay ay nasa likod ng kanilang likod, na naglalabas ng mahinang presyon mula sa kanilang mga katawan. Bago ang mahinang panggigipit na ito, ang mga mukha ng mga disipulo ng Barbarian Godsect sa ibaba ay naging mapotla, ang kanilang mga mata ay puno ng takot na tila sila ay nakaharap sa katapusan ng mundo. Maging ang hininga ni Lu Zuo at Guling ay natigil sa kanilang dibdib na parang may isang malaking bundok na bumababa sa kanila. Si Chen Hao ay masiglang tumayo sa tabi ng Giant Tribe Patriarch, nakaharap kina Lu Zuo at Guling nang hindi man lang humakbang para saludo sa kanila bilang isang Barbarian Godsect na disipulo. Pinatatag ni Lu Zuo at Guling ang kanilang pag-iisip at inihanda ang sarili, lumapit sa grupong nasa harapan nila. Tinatanggap ni Lu Zuo, Guling si Patriarch Zhu Wufei at ang ilang Giant Tribe Elders. Sina Lu Zuo at Guling ay parehong kinuyam ang kanilang mga kamao kay Zhu Wufei. Sumagot si Zhu Wufei ng isang maikling at nagpatuloy ng mapagpakumbaba, "Lu Zuo, alam mo ang balak kong pumunta rito. Nasaan si Huang Xiaolong? Bibigyan kita ng mukha, ibigay sa kanya at hayaan mo akong pumasok sa Barbarian Godsect Treasury para pumili ng ilang bagay, pagkatapos ay mapapatawad ang bagay na nauna." Ano? Agad na naging pangit ang mga ekspresyon ni Lu Zuo. Si Guling at ang kasalukuyang mga Grand Elder ay nagalit sa labis na kahilingan ni Zhu Wufei at ipinakita ito sa kanilang mga mukha. Hindi lang gusto nitong si Zhu Wufei na ibigay nila si Huang Xiaolong, gusto rin niyang pumasok sa treasury ng kanilang sekta at pumili ng mga kayamanan ayon sa gusto niya. Ancestor, tumingin si Guling kay Lu Zuo. Tahimik na huminga ng malalim si Lu Zuo para pakalmayan ang galit sa kanyang puso. Tumingin kay Zhu Wufei, sinabi niya, "Patriarch Zhu, si Huang Xiaolong ay isang disipulo ng ating Barbarian Godsect.
Sa pagkakaalam ko, wala siyang ginawang masaktan o ma-provoke ang sinuman mula sa Giant Tribe. Hindi maaaring ibigay ng ating sekta si Huang Xiaolong para harapin mo ng walang tula o dahilan dahil lang sa sinabi mo, hindi ba? At saka, to tell you honestly, wala siya sa sekta sa ngayon. Kung tungkol sa pagpasok mo sa treasury ng Barbarian God Sect ko, kitawa-tawa lang. Ayon sa mga alituntunin ng aming sekta, ang ninuno at sect chief lamang ang pinapayagang pumasok. Nang marinig ang sagot ni Lu Zuo, isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Zhou Wufei, na nagdulot ng presyon mula sa kanyang katawan na bumubulusok na parang galit na baha. Sa ilalim ng panggigipit na ito, sina Lu Zuo, Guling, at ang kamalayan ng Grand Elders ay nabalisa at umagos ang dugo mula sa sulok ng kanilang mga bibig. Namutla sina Lu Zuo at Guling, ang cultivation ni Zhou Wufei ay mas mataas kaysa sa kanilang tinansya. Si Lu Zuo mismo ay isang peak sa kalagitnaan ng Second Order Ancient God Realm. Sa pangkalahatan, ang isang Third Order Ancient God Realm ay hindi magagawang saktan ang kanyang espiritu sa pamamagitan lamang ng pagpapakawala ng kanilang aura. Iyon ay maliban kung si Zhou Wufei ay isang peak late Third Order Ancient God Realm Master. Malamig na tumikim si Zhou Wufei, Lu Zuo, dahil iyon ang desisyon mo, nagbago ang isip ko. Sa halip na pumili lamang ng ilang bagay, kukunin ko ang iyong buong kaban. Bukod dyan, ang Barbarian God Sect ay magpapasakop sa aking Giant Tribe na magiging isa sa aming mga sangay. Kung hindi, mapipilitin akong gumawa ng massacre ngayon, pumatay ng ilang disipulo ng Barbarian God Sect para samahan ang aking disipulong si Jumeng. Galit na galit ang mga eksperto sa Barbarian God Sect sa walang pakialam na tono ni Zhou Wufei nang sabihin ang mga salitang iyon. I activate ang Grand Formation. Umungol si Lu Zuo. Ang kasalukuyang Barbarian God Sect Grand Elders ay nagpatibay na may malalagang boses bago mabilis na bumuo ng mga activation seal para sa Grand Defense Formation. Kaagad, ang mga makukulay na ilaw ay pumailan lang sa kalangitan mula sa bundok sa ibaba habang ang mga alon ng enerhiya ay kumalat, na bumubuo ng isang mahusay na light barrier na nagpoprotekta sa hanay ng bundok ng Barbarian God Sect. Naisip ni Zhou Wufei ang mga pagkilos na ito, ngumingiti habang nakatingin kay Lu Zuo. Lu Zuo, sa tingin mo ba ay mahaharangan ng iyong maliit na sect defense formation ang mga pag-atake ko? Sa oras na ito, kumakbang pasulong si Chen Hao, itinuro ang kanyang mga salita kay Lu Zuo. Lu Zuo, bakit pumunta sa malayo Huang Xiaolong? Kailangan bang itulak ang buong Barbarian God Sect sa kapahamakan? Si Huang Xiaolong ba ay isang mahalagang disipulo, mas mahalaga kaysa sa buong sekta? Galit na pinandilatan ni Lu Zuo si Chen Hao, sinabing, Chen Hao, mula ngayon, hindi ka na disipulo ng ating Barbarian God Sect. Pansinin ng lahat, sa pamamagitan nito ay binabawi ko ang pagkakakilanlan ng disipulo ng Barbarian God Sect ni Chen Hao. Namula ang mukha ni Chen Hao sa galit ngunit wala ni isang Barbarian God Sect Elder ang tumutol sa desisyon ni Lu Zuo, kabilang ang mga Grand Elder na sumuporta kay Chen Hao noong nakaraan. Si Cao Feng, ang babae ni Chen Hao, ay namutla habang pinapanood ang mga nangyayari mula sa malayo. Mabuti, matanda, tandaan mo ang iyong mga salita. Tinimangutan ni Chen Hao si Lu Zuo, sa tingin mo mahalaga ako sa pagiging isang Barbarian God Sect na disipulo. Ipapaalam ko sa iyo, sa sandaling masira ng aking ninong ang napakaraming pormasayo na ito, hindi ako magiging isang Barbarian God Sect na disipulo kahit na lumuhad ka sa akin. Tumawa si Zhou Wufei, huwag kang mag-alala, however, sa pagtatapos ng araw, gagawin kitang Young Lord ng Barbarian God Sect. Pagkatapos mong makapasok sa Ancient God Realm, maaari kang manguna bilang Sect Chief. Salamat, Ninong. Tuwang-tuwa si Chen Hao. Tumango si Zhou Wufei kay Chen Hao, pagkatapos ay sinabi sa ilang Giant Tribe Eminent Grand Elders, aayusin natin ang Heavenly Snake Sword Formation para sirain ang Defense Formation ng Barbarian God Sect. Ang ilang Giant Tribe Eminent Grand Elders ay tumango at sumagot, oo. Sa kisap mata, si Zhou Wufei at ang mga Eminent Grand Elders ay lumukso, ang kanilang mga aura ay tumataas sa tuktok habang ang isang mahusay na espada ay lumitaw sa bawat isa sa kanilang mga kamay.
Pareho ang hitsura ng mga espada na may isang madilim na berdeng talon na nakakurba na parang isang tunay na ahas hanggang sa kakatwang ulo ng sawa sa hita. Ang Devil Heavenly Snake Sword. Sumigaw si Luzuo nang makita ang mga espada sa mga kamay ng mga taong ito. Anim na Devilish Heavenly Snake Swords ang bumuo ng isang kumpletong set, ang ultimate treasure ng Heavenly Snake Evil Cult mula sa milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Nang magsanib ang anim na espada bilang isa, nabuo nila ang Heavenly Snake Sword Formation na maaaring sirain ang lahat ng bagay sa landas nito. May panahon na ang Heavenly Snake Evil Cult ay nasakop ang ilang libong puwersa ng mga isla na umaasa sa anim na espadang ito na itinaas ang kanilang katayuan sa isang puwersang hegemon. Kahuli, ang Fortune Gate Chief at isang malaking grupo ng mga Grand Elder ang kumilos na sinira ang Heavenly Snake Evil Cult. Matapos mapuksa ang Heavenly Snake Evil Cult, nawala ang anim na espada sa loob ng ilang milyong taon. Tinong mag-aakalang nahulog na sila sa kamay ng Giant Tribe. Hindi nakilala ni Luzuo ang Devilish Heavenly Snake Swords noong una, ngunit ang marinig ni Zhou Wufei na binanggit ang Heavenly Snake Sword Formation ay nagpaalala sa kanya. Sa oras na ito, ang mga Devilish Heavenly Snake Swords sa Zhou Wufei at 5 iba pang mga kamay ng Giant Tribe Eminent Grand Elders ay lumipad palabas, umiikot ng mabilis. Ang anim na espada ay nadobol sa 12 espada, pagkatapos ay 24. Ang bilang ay patuloy na dumobol, na lumampas sa 10,000 Devilish Heavenly Snake Swords. Mahigit 10,000 espada ang bumuo ng napakalaking pormasayon, mabangis na umaatake sa engranding pormasayon ng Barbarian Godsect. Rumble. Ang isang bahagi ng pormasayon ng Barbarian Godsect ay bumagsak na para bang maaari itong bumagsak anumang oras dahil sa impact na nagiging sanhi ng marahas na shockwaves na bumagsak sa ibang bahagi ng formation. Ang mga Grand Elder na sumusuporta sa Grand Defense Formation ay nanginginig ng malakas, umubo ng dugo. Umisi si Zhou Wufei at muling inutusan ang Heavenly Snake Sword Formation na salakayin ang protective screen sa paligid ng Barbarian Godsect. Tumagundong sa hangin ang isa pang bumang banggaan. Ang Barbarian Godsect Grand Elders ay umubo ng mas maraming dugo. Lubhang nababalisa sina Luzuo at Guling habang patuloy nilang sinusuportahan at pinalalakas ang engranding formation, gayunpaman, ang pagtitiis ng magkakasunod na hit mula sa Heavenly Snake Sword Formation ay naging sanhi ng pagkabasag ng Grand Formation Barrier sa loob ng maikling kalahating oras. Ang mga disipulo ng Barbarian Godsect ay ganap na nalantad sa harap ni Zhou Wufei at ng Giant Tribe Eminent Grand Elders. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1130. Mas mabuting mag-set up ng yugto ng kompetisyon sa Marshall. Ang mga labi ni Zhou Wufei ay pumulupot sa isang nakakatakot na panunuya, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Luzuo at Guling pati na rin sa mga disipulo ng Barbarian Godsect sa ibaba. Ang mga disipulong ito ay parang maliliit na tupa na hinubad ang kanilang mga balabal. Biglang umatake si Zhou Wufei. Nagtama ang kanyang mga palad na nagpapadala ng 2 higanting mga marka ng palad na lumilipad sa hangin. Sa isang kisap mata, sina Luzuo at Guling ay napaatras ng walang anumang lakas na lumaban. Ang mga dumadagandong na dagandong ay yumanig sa hangin habang ang mga katawan ni Luzuo at Guling ay bumagsak sa mga taluktok ng bundok sa ibaba. Ancestor. Tech Chief. Tigaw ng mga Grand Elder, at mga disipulo. Hinabol ng ilang Grand Elder ang kanilang mga pigire, iniligtas sila mula sa gumuhong lupa. Mapaglarong nanood si Zhou Wufei nang hindi gumagalaw para pigilan sila. Luzuo, Guling, bakit napakatigas ng ulo mo gayong alam mo ng ganito ang haantong sa mga bagay-bagay? Kung pumayag kang ibigay si Huang Xiaolong at ipasok kami sa kaba ng Barbarian Godsect, hindi ka sana nahulog sa ganoong bagay. Isang miserableng estado. Malamig na ngumiti si Zhou Wufei at nagpatuloy, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Ipasakop ang mga disipulo ng Barbarian Godsect sa aking Giant Tribe at ibigay sa amin si Huang Xiaolong, pagkatapos ay ililigtas ko ang inyong mga buhay.
Dahil sa inaasahan ng lahat, natawa lang si Lu Suo nang marinig ito. Ang kanyang mapanghamak na tingin ay napunta sa grupo ni Ju Wufei, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Habang pinapanood ito, mamantong hininga si Ju Wufei bago niya itinaas ang kanyang hintuturo at itinuro sina Lu Suo at Guling na nagpalipad muli sa kanilang dalawa. Sa bawat dibdib nila ay may malaking dagwang butas na nag-aapoy sa madilim na berdeng apoy. Ang mga mukha ni Lu Suo at Guling ay nakamamatay na mapatla, ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa sakit. Ito ang aking Green Flames Purgatory Finger. Kung sino man ang tamaan nito ay makakaramdam ng matinding sakit habang ang lason ng apoy ay dumadaloy sa kanilang puso na nilalamon ang kanilang kaluluwa. Tinasabing kahit na ang mga ausere ng impyerno ay hindi makayanan ang sakit na ito. Tingnan ko kung hanggang kailan kayo magtatagal. Walang emosyong sinabi ni Ju Wufei bago lumingon sa grupo ng Barbarian God Sect Grand Elders. Mula ngayon, si Chen Hao ay ang batang Panginoon ng Barbarian God Sect. Mayroon kang 10 minuto upang isaalang-alang. Pagkaraan ng 10 minuto, ang mga maninindigan na tumayo sa panig ni Lu Suo at Guling, papatayin ko kayong lahat. Ang grupo ng Barbarian God Sect Grand Elders ay naging maputi sa ultimatum ni Ju Wufei. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, si Cao Fang ang unang sumugod sa tabi ni Chen Hao at agad na bumulong, ikinwento ng detalyado kung paano siya pinahiya ni Huang Xiaolong. Ang mga mata ni Chen Hao ay naging iskarlata na nakikinig sa kanya, ang pagpatay na layunin ay umiikot mula sa kanyang katawan na parang nagngangalit na bagyo. Huwag kang mag-alala, papaluhod ako kay Huang Xiaolong bago ka magmakaawa para sa kanyang buhay. Sa oras na iyon, maaari mo siyang hiwain at hiwain ayon sa gusto mo. Idinagdag ni Cao Fang, nabalitaan ko na ang babae ni Huang Xiaolong, si Yao Qi, ay nasa Southwest City pa rin. Isang malamig na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Chen Hao, ang kanyang boses ay kasing lamig, Yao Qi. Gaya ng hinala ko, si Grand Elder Cao Yang at ang iba pa ay pinatay ni Huang Xiaolong. Sa loob ng ilang araw, personal kong bibisitahin ang Southwest City at kukunin ang munting babaeng iyon na si Yao Qi. Huhuberin ko siya at ibibitin sa gate ng lungsod para ma-appreciate ng bawat lalaki sa Southwest City ang babae ni Huang Xiaolong. Iminungkahi ni Cao Fang, madali lang iyan kay Yao Qi na kalapiteng mababa ang lipad. Ang aking lolo at malaking kapatid na lalaki ay pinatay ni Huang Xiaolong dahil sa kanya. Sa palagay ko maaari tayong mag-set up ng isang yugto ng kompetisyon sa martial. Sino mang manalo ng 3 round at handang sumumpa ng katapatan sa iyo, maaari silang magsaya kasama niya sa loob ng 1 oras. Kumikislap ang mga mata ni Chen Hao, tumawa ng masama, hindi masama ang ideyang ito. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mga miyembro ng Sky Dragon League sa gitna ng mga disipulo ng Barbarian God Sect. Nabigla siya, ako na ngayon ang Barbarian God Sect siyang Lord, bakit hindi kayo pumunta rito? Dahil si Chen Hao ang lumikha ng Sky Dragon League, sa isip ng mga miyembro ng Sky Dragon League, siya ang pinakamataas na autoridad. The instant he snapped, agad silang lumipad sa pamamagitan ng conditioned reflex na nagpapakita ng kanilang katapatan. Napatingin si Chen Hao kay An Zishan, Qiu Bihu, at sa iba pang mga Grand Elder na mga taga-suporta niya, at sinabing, An Zishan, Qiu Bihu, at lahat ng naroroon na Grand Elder, kapag kinuha ko ang posisyon ng Barbarian God Sect Chief, ako hinding-hindi mag-iinis sa inyong lahat. Nagpalitan ng tingin sina Zishan at Qiu Bihu, nag-aalangan. Pagkalipas ng ilang minuto, lumipad si An Zishan papunta kay Ju Wufei, nanunumpa ng katapatan. Sa panunood nito, si Qiu Bihu at ilang iba pang mga Grand Elder ay sumunod. Si Ju Wufei sa loob ay tumango bilang pasasalamat. Mukhang may kaunting prestihiyo si Chen Hao sa sekta, hindi niya tinanggap ang Godson na ito ng walang kabuluhan. Kung hindi, kakailanganin niya ng mas maraming pagsisikap para sakupin ang Barbarian God Sect. Mabilis na sumunod ang mga elder at mga personal na disipulo na pinalaki ni An Zishan, Qiu Bihu, at iba pa, lumipat sa gilid ng Giant Tribe. Sa loob ng maikling 10 minuto, halos kalahati ng Barbarian God Sect Grand Elders, Core Disciples, at panloob na mga disipulo ay pumunta sa gilid ng Giant Tribe.
Humisi si Zhu Fei habang ang kanyang tingin ay dumaan sa mga Grand Elder, at mga disipulo na nasa kabilang panig pa rin. Umabot ang kanyang palad at humawak sa hangin, na naging sanhi ng pagsabog ng katawan ng ilang daang barbarian god sect, na pininturahan ng dugo ang lupa. Ang iba sa mga disipulo ay umatras sa takot kahit alam nilang wala itong silbi. Isang malakas na tawa ang umalingaw sa hangin habang inihayag ni Zhu Fei, mula ngayon, kung hindi ka magpapasakop, papatayin ko ang 500 disipulo kada 5 minuto. Pumatay ng 500 disipulo kada 5 minuto. Maraming alagad ang namula dahil sa takot. Kaagad, isa pang grupo ng mga disipulo ang pumunta sa Giant Tribe side. Sa panonood nito, galit na galit sina Lu Zuo at Guling, ngunit walang magawa. Lu Zuo, Guling, ano ang nararamdaman mo ngayon? Mahigit sa kalahati ng iyong mga disipulo ng Barbarian God Sect ang piniling magpasakop sa akin. Humisi si Zhu Fei, kumusta ang sarap ng pag-iiwan? Sina Lu Zuo at Guling ay pinandilatan ng mga punyal si Zhu Fei. Habang dumarami ang mga disipulo ng Barbarian God Sect na pumunta sa Giant Tribe side, natanggap ng Great Whale Sect at Elephant Genesis Sect ang kahilingan ng Barbarian God Sect para sa mga reinforcement. Ang mga ninuno ng parehong sekta, sina Zhou Huan at Ren Changhai ay tinatalakay ang mga pag-atake ng mga Sea Tribe laban sa Green Cloud Island nang makatanggap sila ng ulat tungkol sa Giant Tribe na umaatake sa Barbarian God Sect, na ikinagulat nila. Bagamat ang tatlong sekta ay palaging nakikipagkompetensya sa isa't isa, palagi silang naninindigan ng nagkakaisa kapag ang kanilang kaligtasan ang pinag-uusapan. Gayunpaman, ang kabilang partido ay ang Giant Tribe, na naging dahilan upang mag-alinlangan sina Zhou Huan at Ren Changhai. Pareho nilang alam ang lakas ng Giant Tribe, pati na rin ang kapangyarihan ni Zhu Fei. Kahit na ang tatlong sekta ay nagsasama-sama, ang kanilang sitwasyon ay katulad ng paghampas ng bato sa isang itlog. Ang Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect ay malamang nakalagkarin din pababa. Ang ninuno ng Great Whale Sect na si Zhou Huan ay same time na nagsalita, sa totoo lang, magandang bagay kung lipulin ng Giant Tribe ang Barbarian God Sect. Kapag nalipol na ang kanilang sekta, maaari nating samantalahin ang pagkakataong hatiin ang kanilang mga teritoryo, hindi pa banggitin na ang talento ni Huang Xiaolong ay napakapangit. Kung siya ay lumaki, siya ay magiging isang malaking banta sa amin, hindi na namin kailangang mag-alala tungkol dito kung siya ay mamatay. Ang Elephant Genesis Sect ancestor Ren Changhai ay sumimangot. Ang problema ay, pagkatapos na lipulin ng Giant Tribe ang Barbarian God Sect, susunod pa ba silang itututok ang kanilang espada sa atin? Tumawa si Zhou Huan, maaaring may ganang-gana ang Giant Tribe ngunit hindi ang Chan, medyo maganda ang relasyon ko sa ang ninuno ng Perennial Temple. Nang marinig ito, lumiwanag ang mukha ni Ren Changhai. Ito ang pinakamalaking super force ng Perennial Island, at bagamat hindi ito kapantay ng Giant Tribe, ang agwat ay baliwala. Kung ang ninuno ng Perennial Temple ay humarap, natural na hindi nila kailangang matakot sa Giant Tribe. Kawakas ay mapapatawa ng maluwag si Ren Changhai, akala ni Lu Zuo ay nakapulot siya ng isang kayamanan dahil sa napakapangit na talento ni Huang Xiaolong, ngunit ang disipulong ito ay nagdala ng kalamidad sa Barbarian God Sect sa halip. Lu Zuo, hindi mo akalain na magkakaroon ng ganoong araw. Si Zhou Huan ay nakangiti mula sa tainga, dapat nating ihanda ang ating mga disipulo. Kapag nalipol na ang Barbarian God Sect, kailangan nating mabilis na sakupin ang kanilang mga teritoryo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong Nobela.